Nagsimula ang eksena sa isang napakagandang umaga, na may maaliwalas na kapaligiran at mga tao na tahimik sa kanilang mga ginagawa. Ngunit may isang malakas na pagsabog ang naganap at ang mga tao ay nagtakbuhan. Habang tinitignan nila ito, bigla pa ulit nagdulot ng isang matinding pagsabog. At dito na lumitaw ang isang halimaw na may dalawang sungay na nagmula sa ibang planeta, agad-agad itong tumalon paitaas at dali-daling gumawa ng malakas na atake na siyang naging dahilan ng pagsabog ng mga gusali. Agad naman itong nakarating sa Hero Association dahil sa matinding nilikha nitong pagsabog, agad silang nagpatawag ng mga hero na pipigil sa halimaw na ito. Patuloy itong lumilikha ng pagsabog na siyang kinatakot ng mga tao, mabuti na lang ay napanood ng malakas na kalbo ang pangyayaring ito. Sa pagpapatuloy ng eksena makikita ang halimaw na papalapit sa isang bata na umiiyak at balak niya sana itong kuhain. Pero mabuti na lang ay nasagip siya ng kalbo na ito na nagpakilalang hero. Sa patuloy nilang pag-uusap nagpakilala ang halimaw na si Vaccine Man. Nagalit ito ng husto nang masabi ng kalbo na ginagawa niya lang ang pagiging hero para sa kanyang kaligayahan. Pero habang ito'y nagsasalita sinapak niya agad ito at nawala na parang bula. Nadismaya naman ang kalbo na ito dahil sa napakalakas niyang suntok at napaluhod sa lupa. Pinakita naman sa eksenang ito ang nakaraan ng malakas na kalbo kaya meron pa siyang buhok dito. Siya ay nakatayo sa harap ng isang malaking halimaw na mukhang alimango. Sinabi nito na kumain siya ng napakaraming alimango kaya nag-transform siya sa ganyang itsura at hinulaan nito na ang bida daw ay isang businessman na pagod galing sa trabaho. Sumagot naman ito na hindi daw siya isang businessman, sa katunayan ay naghahanap siya ng trabaho ngayon, nagkaroon siya ng isang interview ngayong araw pero hindi siya tinanggap at yun ang naging dahilan sa hindi niya pagtakbo sa halimaw, ayon sa kanya ay wala na daw siyang pake sa mga mangyayari pa. Nagpasya naman ang halimaw na siya'y palayain na lamang, dahil nakita nito ang sarili sa kanya, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ngunit nagbabala ang halimaw na maghahanap na lang daw siya ng iba pang biktima, at sinabi nito na hinahanap niya ang batang hati ang baba. Sa patuloy na paglalakad ng ating bida, nakita niya ang bata na tinutukoy ng halimaw. Tinanong niya ito kung may nakaaway daw ba siyang halimaw na alimango. Sumagot naman ang bata na nagdrawing siya ng utong sa dibdib ng alimango gamit ang marker habang ito'y natutulog. Nangamba naman ang ating bida sa ginawa ng bata dahil hindi nito ang alam kung ano ang gagawin sa kanya. Ngunit bigla rin siyang napaisip na maglalakad na lang siya palayo dahil hindi naman daw cute ang batang ito na may hati ang baba. Nakita na nga siya ng halimaw na alimango at inatake. Ngunit bigla naman siyang niligtas ng ating bida at nagtaka kung bakit niya ginawa iyon. Sinabihan niya ang bata na tumakbo na dahil hinahanap siya ng halimaw na ito. Nagsalita naman ang alimango at sinabing, "Huwag mong sabihin na poprotektahan mo ang makulit at mabahong bata na yan." Sumagot naman ang bida na, "Papatayin mo siya dahil lamang sa isang prank na di ka naman nasaktan, mag-isip ka nga." Pero sumagot naman ang halimaw na, marami na siyang winasak na tao dahil sa pagtawa sa kanyang itsura, at kung sino man ang gumawa nito ay talagang magbabayad ng buhay. Nagalit muli ang alimango na ito nang maalala niya na nagdrawing ang bata ng utong sa kanyang dibdib. Kung patuloy daw na haarang ang ating bida ay sisiguraduhin niyang hindi na talaga ito makakahanap pa ng trabaho. Ngunit sinagot lang niya ito ng malakas na pagtawa dahil kamukha niya daw ang kontrabida sa pinapanood niyang anime, at ito ang naging sanhi para siya ay hampasin ng halimaw. Bumangon naman ito agad para batuhin ng halimaw at sinabing hindi niya hahayaan paslangin ang bata dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng sanggol na pinapanganak sa kanilang bansa. Sinabi rin ito na noong siya ay bata, pinangarap niya maging isang superhero na may kakayahan na tumapos ng kalaban gamit ang isang suntok lamang. Agad na umatake ang halimaw na alimango at sinabing wala itong laban sa kanya. Nang papalit na ang alimango bigla siyang tumalon paitaas at dinukot ang isang mata nito gamit ang kanyang necktie. Sa malakas niyang paghila na yun lumuwa ang mata nito at tuluyang bumuhos ang mga laman sa loob na siyang ikinasawi ng halimaw na alimango. At biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, naalala niya ang pangyayaring yun dahil bumibili siya ng alimango sa supermarket. Matapos ang pangyayaring yun ay nagpatuloy siyang mag-ensayo araw-araw hanggang siya ay nakalbo at naging malakas ng walang makatalo na kahit sino. Natupad nga ang kanyang pangarap na maging isang superhero, ngunit hindi naman siya nakakaramdam ng labis na kasiyahan mula rito. Papunta na sana siya sa counter para magbayad ng kanyang binili, pero bigla na lamang nagtakbuhan ang mga tao. Meron palang isang malaking halimaw na naglakad sa labas ng supermarket at sa balikat nito ay may nakasakay na isang scientist na kapatid pala nito. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nangarap na maging pinakamalakas na tao sa buong mundo hanggang sa makagawa ang kuya niyang scientist ng isang ultimate steroid na tinatawag na bicep skin. Sinabi ng scientist sa kanyang batang kapatid na inumin niya lang ito at magkakaroon siyang isang pambihirang lakas. Matapos niyang inumin ang bagay na yon, ay agad-agad itong nag-transform sa pagiging halimaw na kasing laki ng mga Titans.
Winasak nito ang mga gusali na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Agad naman nagpaalala ang Hero Association sa mga tao na mag-ingat sa halimaw na ito. Tuwang-tuwa ang nakatatanda nitong kapatid dahil maghahari na sila at walang makakapigil. Bigla naman lumitaw sa kabilang balikat ang malakas na kalbo na ito at inutusan ng scientist ang kanyang kapatid na patayin ang ating bida na nasa kabilang balikat. Pero hindi alam ng halimaw na kapatid niya pala ang kanyang napatay dahil hindi niya ito magawang makita. Siya ay nabigla sa pangyayari at galit na galit. Ito daw ay kasalanan ng kalbo na ito. Agad niya itong kinuha para patayin. Binato niya sa isang gusali ang ating bida at pinagpatuloy ang pag-atake ng ito'y mahiga sa lupa. Sa sunod-sunod nitong suntok ay nakalikha siya ng malaking butas at mukhang dito na nga matatapos ang buhay ng ating bida. Muling tinignan ng halimaw ang kanyang walang buhay na kapatid sa kanyang palad at sinabing siya nga ang pinakamalakas na tao sa mundo pero nakakaramdam pa rin siya ng pagkukulang. Nang marinig ito ng ating bida ay agad itong tumalon pa itaas at sinabing, "Tama ka, ang maging malakas na ganito ay nakakawalang gana." At mukhang tama nga ang kalbo na ito dahil sa isang suntok niya pa lang ay bumagsak na agad ang malaking halimaw. Paglipas ng gabi napaisip ang ating bida na hanggang ngayon daw ay wala pa rin senyales na mauubos na ang masasamang nilalang sa kanilang mundo at ito ay walang pagbabago simula nang siya'y maging ganap na hero at sa kanyang palagay, wala siyang naging impact sa pagiging hero. Hindi naman siya naging malungkot dito pero ang kanyang kinakabahala sa patuloy na paglipas ng mga araw ay mas lalong nawawala ang kanyang emosyon. Hindi siya makaramdam ng takot, pangamba, saya o galit at para sa kanya, nawala ang pinakaimportante sa pagkatao kapalit ng malakas na kapangyarihan. Habang siya'y nag-iisip, bigla na naman lumitaw ang isang halimaw na mukhang kotse. Ang halimaw ay nagpakilalang si Super Custom MK pero walang pake ang kalbo na ito habang ang halimaw ay nagsasalita. Sinabi ng halimaw na sasakyan, nalalagyan ng malaking ilaw ang ulo nito. Pero isang sapak lang ulit ang ginawa niya para matapos ang buhay ng halimaw na iyon. Siya ay patuloy na naglakad patungo sa kanyang apartment para mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Muli na naman siyang napaisip pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga halimaw ay nakauwi siya na wala man lang iniindang gallows sa katawan. Sinabi rin niyang sa kanyang pakikipaglaban sa mga ito ay hindi maramdaman ng kanyang puso na para dito talaga siya. Ginagawa niya lang ang pagiging hero dahil parang ito'y kanyang nakasanayan na. Pagtapos niyang makatulog at paglipas ng gabi, bigla na lamang siyang nagising dahil sa atake mula na naman sa isang halimaw. Sa lakas ng atake ay nasira ang tinitirahan niyang bahay. Sa patuloy na pag-atake ng halimaw siya ay nagalusan ng bahagya nito. Napaupo ang kalbo at tinanong kung sino siya. Sumagot naman ng halimaw na sila ang mga tunay na nilalang. Sila ay nakakaranas ng overpopulation sa kanilang tinitirahan sa ilalim ng lupa, kaya naman napagpasyahan nilang sakupin ang mundong ibabaw. Isa-isa nang lumabas ang mga kasamahan nito na talaga namang napakarami. Naiintindihan daw nila na madaming tao sa mundong ibabaw, kaya sila ay nagpasya na tapusin ang mga ito. At ayon sa halimaw, simula nang sila'y umatake 70% na ang nasawi at ginagawa lang daw nila ito para makasurvive, sana daw ay ito'y maintindihan ng mga tao. Sa patuloy na pagsasalita ng halimaw, ngayon pa lang daw sila nakakita ng tao na nakaligtas sa kanilang suntok. Mukhang natuwa nga dito ang ating bida, dahil mukhang makakatapat din siya ng malalakas na kalaban na nagmula sa ilalim ng lupa. Agad na umatake ang halimaw pagtapos ng mahabang usapan at gumanti naman ang kalbo ng isang suntok. Labis ang pagkabigla ng mga kasamahan nito dahil natapos na naman ang halimaw mula sa isang suntok. Isa-isa niyang inatake ang mga halimaw at wala nang nagawa ang mga ito kundi makipaglaban na lang din. Sila ay lumabas at nagpatuloy sa pag-atake. Kahit napakarami ng mga ito inisa-isa niya itong pinagsusuntok. Kahit patuloy ang kanyang pag-atake ay mukhang hindi talaga mauubos ang mga halimaw na ito. Isang malakas na suntok naman ang nagawa ng isang halimaw at siya ay napatalsik at nakalikha ng malakas na pagsabog. Mukhang dito na ang kanyang katapusan. Pinagmasdan ng mga halimaw ang malaking pagsabog at sinabing ito'y tapos na. Ngunit napaisip din sila kung anong klaseng nilalang ang taong yon at laking gulat nila nang makita itong naglalakad patungo sa kanila at sumagot ng, "Ako ay isang tao lamang na ginagawa ang pagiging hero para malibang." Sa tindi ng pagsabog at sunog na nalikha ay nagawa pa rin itong makabangon. Siya ay galit na galit at sinabi na ang mundong ibabaw ay kanyang poprotektahan. Muli na namang umatake ang mga halimaw ng sabay-sabay pero pinagsusuntok niya lang muli ang mga ito ng isa-isa hanggang sila ay maubos. Sa gitna naman ng kanyang pakikipaglaban, ngayon lang ulit siya nakaranas ng tensyon dahil sobrang tagal na bago siya nagkaroon ng tunay na laban sa dami ng mga halimaw na yon. Unti-unti nang bumabalik sa kanyang puso ang pakikipaglaban. Nang maubos na ang mga halimaw bigla naman lumitaw ang isang
isang malaking ito na nagmula na naman sa ilalim ng lupa at ito pala ay hari ng mga halimaw na yon, siya ay lumabas para paslangin ang ating bida. Nang siya'y pasugad na, bigla naman siyang nagising ng alarm clock. Ang lahat ng iyon ay isa lamang palang panaginip. Sa kanyang paggising ay merong halimaw sa labas na nagmula sa ilalim ng lupa, ngunit isang sipa lamang ang kanyang ginawa para ito'y paslangin. Mukhang bigo na naman siyang makahanap ng malakas na kalaban. Ang lahat ng iyon ay isa lamang panaginip. Sa episode 2 naman nagsimula ang eksena sa balita ng isang reporter na nagsasabing nagkaroon ng malaking pagtaas ang bilang ng lamok sa kanilang lugar, at tinanong nila ang eksperto dito na nagngangalang Mr. Cafetch. Agad na sumagot ng diretso ang eksperto sa lamok at sinabing ang mga lamok na ito ay mga bagong species lamang at hindi niya pa napapag-aralan ang mga ito. At mukhang malapit na ngang sakupin ang kanilang lugar na tinatawag na Z-City. Ang ating bida naman ay abala sa kanyang ginagawa sa bahay habang nakikinig ng balita. Sa pagpapatuloy nagkaroon ng breaking news, dumating na nga ang napakadaming lamok sa kanilang lugar at inubos ang mga alagang hayop sa paligid. Agad naman nagbabala ang nagbabalita na kapag may nakita silang naparaming lamok ay lumayo agad ng mabilis, dahil lubhang mapanganib ang mga ito. Pumunta naman si Kalbo sa terrace para diligan ang kanyang cactus. At bigla na lang may lumipad na lamok papalit sa kanya at dumapo sa kanyang kamay. Sinubukan niya itong patayin ngunit hindi ito namatay. Paulit-ulit niya itong hinuli pero siya ay nabigo hanggang sa dumapo naman ito sa kanyang mukha. Sa inis niya ay napatayo siya nito at naging seryoso ang mukha. Nagpatuloy niya sa paghuli ng lamok ngunit hindi niya ito mapatay. Habang iyon ay nangyayari, dumating na ang napakaraming lamok sa kanilang lugar at talagang namiminsala ng mga hayop. Muling nagbabala ang mga awtoridad na huwag munang lumabas ng bahay dahil kasing level na ng demon ang panganib na dulot ng mga lamok. Bigla naman nagpakita ang isang robot na ito at pinagmasdan maigi ang kumpulan ng mga lamok na patuloy na pumipinsala sa mga hayop at tao sa kanilang lugar. Sa kabila ng banta ng Hero Association, isang pasaway na lalaki ang namataan sa labas. Siya pala ay nagnanakaw ng mga gamit sa iba't ibang bahay. Wala siyang takot sa mga lamok dahil akala niya ay normal na lamok lamang ang mga ito. Hindi niya alam ay katapusan na niya pala dahil ang kumpulan na lamok ay papunta na sa kanya. Unti-unting sinipsip ang kanyang dugo hanggang sa matuyo ang katawan at maging mukhang kalansay. Agad na lumipad palayo ang mga lamok pagkatapos gawin ang kanilang misyon. Ang mga nakolekte nilang dugo ay ibibigay nila sa kanilang pinunong babae na ito. Nagsalita ang pinuno na hindi pa daw sapat ang kanilang nakuhang dugo, kaya pinaghanap niya pa ang mga lamok na kumpulan para sumipsip pa ng dugo sa tao o mga hayop. Bigla naman nagpakita ang robot na lalaki at sinundan na niya pala ang mga lamok para matuntun ang leader ng mga ito. Tumira siya ng apoy para makuha ang atensyon ng leader. Nagsalita ang lalaking robot at sinabing alam na niya ang kanyang ginagawa. Inuutusan niya ang mga lamok para kumuha ng dugo at ipainom sa kanya ang mga ito. Alam din ito na kinokontrol ng babae ang mga lamok gamit ang isang signal. Kaya napaisip siya na kapag tinapos niya ang pinuno ay madali na din mawawala ang mga kumpulan na lamok na ito. Tumawa lang ang babae at agad na inutusan ang mga lamok na sipsipin ang dugo ng nagpakitang lalaki. Sila ay umatake at pinalibutan hanggang sa matakpa na ang katawan pero hindi nila alam na robot pala ito. Bigla itong nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng apoy at ang mga lamok ay tuluyang napulbos. Labis na nabigla ang kanilang pinuno sa kanyang nakita. Sinabi ng robot na lalaki na tatapusin niya ang pinuno, pero natawa na lang ang babaeng pinuno sa kanyang narinig. Sa kabilang banda naman, ang ating bida ay patuloy parent sa paghuli sa nag-iisang lamok pero hindi niya talaga ito mahuli. Ang pinuno naman at ang robot ay patuloy sa kanilang laban. Sila ay nagpalitan ng mga atake pero wala sa kanila ang gustong magpatalo. Nagpakawala ang robot ng apoy pero iniwasan lang ito ng pinuno at naputol niya ang kaliwang kamay nito. Pero hindi alam ng babaeng pinuno ay naputol din pala ang dalawa niyang paa. Kaya naman nagmadali itong tumakas. Agad-agad nitong tinawag ang napakarami niyang lamok para ipasa ang mga nasipsip na dugo sa mga hayop at tao. Sila ay pumalibot dito at halos hindi na makita ang pinuno. Ang robot naman ay alam ang nangyayari na kapag hinayaan niya ang pinuno na makasipsip ng dugo ay mas lalo itong lalakas, kaya naman siya ay umamba ng isang atake. Nang malapit na siyang tumira, biglang siyang napalingon dahil si Kalbo pala ay nasa labas na at patuloy ang paghabol sa makulit na lamok. Nakita ng Kalbo ang napakaraming lamok na pumapalibot sa itaas. Agad naman siyang sinabihan ng robot na umalis na dahil lubhang mapanganib ang mga lamok na ito. Kapag siya daw ay naramdaman na nasa paligid ay agad itong aatake. Papalayo na sana ang ating bida nang biglang tumawa ng malakas ang pinuno at ang mga lamok ay pinalibutan ng buong syudad.
pero hindi nito alam ay mas mapapadali ito para sa robot na lalaki, agad itong lumikha ng isang matinding pagsabog na umubos sa mga alagad nitong lamok. Mabuti na lang ay alam ng robot na walang mga tao sa paligid para gawin niya ang ganong kalakas na atake, ngunit bigla itong napaisip na nasa tabi niya pala si Kalbo kanina at ito'y nag-alala na baka napatay din niya ang ating bida. Bigla naman lumitaw si Kalbo sa kanyang harap na wala ng damit at nagpasalamat ng husto dahil sinagip niya daw ang kanyang buhay. Labis na nabigla ang robot na ito dahil siya ay buhay pa din at wala man lang galaw sa katawan, ang tanging nawala lang dito ay ang kanyang damit. Akala din nila ay patay na ang pinuno ng lamok pero bigla itong nagpakita sa itaas na may kasamang pagtawa. Sinabi nito na hindi na daw niya kailangan ang mga lamok na yun dahil nagawa na nila ang kanilang misyon. Ang pinuno ay mas lalo pang lumakas at nagkaroon muli ng mga paa dahil sa mga dugo na nakolekta nito. Isang malakas na atake ang agad nitong pinakita at mabilis na nawasak ang gusali. Sunod itong umatake sa robot na lalaki at hiniwa ang kanyang katawan. Sunod siyang pinaangat sa langit at hindi tinigilan ng pag-atake. Mukhang dito na nga matatapos ang robot na lalaki kaya naman nagpa siya na itong pasabugin ang kanyang sarili dahil ito na lang ang tanging paraan na alam niya para matapos ang pinuno ng lamok. Papasabugin na sana nito ang kanyang sarili at humingi ng tawad sa doktor na nagbuo sa kanya. Pero biglang may isang malakas na sampal ang nagmula kay Kalbo at agad-agad na nawala ang pinunong lamok na babae. Sa simpleng atake na yun ay tuluyan natapos ang buhay ng pinuno. At labis na nabigla ang robot sa kanyang mga nakita. Paalis na sana si Kalbo sa pinangyarihan pero biglang nagsalita ang robot at nakiusap ito na kung maaari ay sabihin nito ang kanyang pangalan. Sinabi naman ng Kalbo na ang kanyang pangalan ay Saitama. Sa wakas ay alam na natin ang pangalan ng malakas na kalbo na ito. Nakiusap din ng robot kay Saitama para gawin siyang estudyante. Pumayag naman siya agad sa pakiusap nito. Makalipas ang ilang araw, bumisita ang robot sa bahay ni Saitama at mukhang ito'y seryoso sa kanyang sinabi na gusto niya maging estudyante nito. Agad na bumati ang robot at sinabing magandang araw Master Saitama. Nagpakilala na din siya at sinabing ang pangalan niya ay Genos pero ayaw naman ni Saitama na tawagin siyang Master. Silang dalawa ay nag-usap sa kanilang bahay at nagpalitan ng mga tanong. Sinabi ni Saitama kung bakit siya nabuo muli. Sumagot naman si Genos na siya ay gawa sa bakal at hanggat naiwan ng parte sa kanyang katawan ay madali lang itong maayos. Nakwento din ito nung siya daw ay 15 years old ay isa siyang normal na tao. Kahit siya ay galing sa mahirap na pamilya, mapayapa naman daw ang kanilang pamumuhay noon at sila ay masaya. Pero isang araw bigla na lang may umatake na robot sa kanilang lugar. Ang robot na umatake ay nagkaroon ng malfunction sa utak kaya naman kung ano ang makita nito sa kanyang harap ay kanyang wawasakin. Sinira ng robot ang kanilang parke, paaralan, gusali, mga bahay, pati na rin ang buhay ng kanyang mga minamahal ay tinuluyan nitong kinuha. Si Genos ay maswerte na nakaligtas sa pag-atake ng robot hanggang sa napadaan ng isang doktor na ang pangalan ay Casino. Si Genos ay nakiusap sa doktor na kung maaari ay gawin din siyang robot para bigyan ng hustisya ang mga maliliit na tao na walang laban. Siya din ay nangako na balang araw ay tatapusin niya ang baliw na robot na nangwasak sa kanilang lugar. Nagpatuloy pa rin si Genos sa kanyang kwento at si Saitama ay tuluyan ang naiinis sa mga istorya nito dahil talaga namang napakahaba. Hindi na nga ito nakapagtimpi pa at sumigaw na kung pwede daw ay iksian nito ang kanyang kwento dahil masyado nang mahaba. Kaya naman nakiusap na lang si Genos na kung pwede ay turuan siya na maging malakas kagaya ng lakas ng ating bida na si Saitama. Ayon naman kay Saitama, baka mahijitin pa ni Genos ang kanyang lakas kapag patuloy itong nag-ensayo dahil masyado pa naman siyang bata. Sinabi rin nito na papayag siyang turuan ang robot ngunit hindi ito magiging madali na ensayo. Wala naman naging problema kay Genos at agad itong pumayag. Papaalis na sana siya ng bahay pero biglang may lumusab na halimaw. Pagkatapos mapatay ng isa agad nitong sinunod ang dalawa pa na nasa labas. Binaon niya sa lupa ang dalawa pero hindi alam ni Saitama ay may hihila din pala sa kanya. Biglang sumulpot ang malaking robot sa likod at napaisip si Genos na baka ito na ang kanyang hinahanap. Napag-alaman ni Genos na hinahanap pala ng isang association si Saitama dahil madali nitong tinapos ang buhay ng pinuno na lamok. Habang ang dalawa ay abala sa paglalaban si Saitama naman ay inaantok na pala dahil maaliwalas ang kanyang pakiramdam habang nasa ilalim ng lupa at nakiusap ito sa mukhang leon na kung pwede ay iwan na lang siya. Pero tumawa lang ang lion at sinabi na kung siya ay magmamatigas ay tatyeran niya ng leksyon si Saitama at tutusukan niya ang mga mata nito. Agad-agad na lumabas si Saitama mula sa ilalim ng lupa at sinabi kung hihingi sila ng tawad ay pagbibigyan niya pa ito. Pero nagmatigas ang lion at sinabing ilalabas na niya ang kanyang tunay na
na lakas. Pinakita ng Lion ang kanyang lakas at inatake si Saitama, pero mukhang wala lang ito sa ating bida. Sunod-sunod na atake ang ginagawa ng Lion pero madali lang itong naiiwasan ni Saitama at ginagawa niya ito na parang inaantok pa. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na suntok habang siya ay umiiwas at ayun na nga ang tumapos sa buhay ng makulat na Lion. Habang si Genos naman ay nagtagumpay din sa kanyang kalaban na robot. Binyantaan ni Genos ang robot na tatapusin siya nito kung hindi siya magsasabi kung saan siya nanggaling. Sa una ayaw pa nitong magsalita pero nung dumating si Saitama at dala ang mata ng Lion ay agad itong bumait at humingi ng tawad. Sinabi ng robot na siya daw ay magsasalita na. Nagsimula na ngang magkwento ang Gorilla na robot dahil sa takot nitong mapaslang, at ito ang kanyang mga sinabi. Sa matagal na panahon, may isang bata at matalinong scientist. Dahil sa kanyang katalinuhang taglay siya ay nakapag-ambag ng malaki sa kaalaman ng mga tao. Ganun pa man, bigla na lang itong naghangad ng mas mataas at baguhin ang mundo gamit ang kanyang katalinuhan. Sa kabila ng pagpresenta niya ng ideya na ito, wala siyang natanggap na suporta galing sa scientific community. Ang gusto niya kasing mangyari ay magkaroon pa ng evolution ng mga tao at ayon sa kanya matagal na niya itong pinapangarap para sa lahat. Pero kahit isang tao ay walang gusto lumapit para tulungan siya sa naisip niyang ito. Kaya naman ang matalinong scientist na ito ay nagalit at napaisip kung bakit nila nasasabi na delikado ang kanyang naiisip na ideya. Sa katotohanan nagkaroon pa ng ulat sa kanya patungkol rito. Ayon sa kanya, hindi makakarating sa puntong ito ang mga tao kung hindi sila nag-try sumubok ng mga bagay na delikado, mga hanggal lang daw ang nag-iisip na hindi na kailangan ng mga tao ang isa pang evolution. Ganun pa man, sa kabila ng mga rejection na natanggap niya mula sa kanyang komunidad, desidido ang scientist na ito na ipagpatuloy ang kanyang naiisip para sa mga tao. Sinumulan niya ang mahabang proseso at gumawa siya ng iba't ibang research para maisakatuparan ang lahat ng kanyang mga plano. Sa una ay nabigo siya, at pag-edad niya naman ng 70, doon na nagtagumpay ang kanyang sakripisyo. Labis ang kanyang pagkabigla nang mag-success ang resulta ng kanyang experiment. Ang una niyang ginawa ay pinabati niya ulit ang kanyang sarili, at sumunod naman ay gumawa siya ng mga kamukha niya. Pinangalanan niya ang kanyang laboratory na House of Evolution. Sa tulong ng kanyang mga clone, sila ay nangolekta ng iba't ibang klase ng hayop at sinimulan ang pag-experiment dito para makagawa pa ng isa pang nilalang. Sa una ay mga hayop lang ang ginagawa niyang experiment hanggang sa nagsimula na itong mag-experiment pa sa mga tao. Bigla naman naputol ang istorya dahil nainip na ang ating bida na si Saitama at sinabi sa unggoy na robot na masyado na itong mahaba. Kung pwede daw ay bilasan na niya at ikwento na niya ang gusto nilang malaman. Mukhang galit na nga si Saitama at sinabi ni Genos na masyadong busy ang kanyang master para sa mahabang istorya. Humingi naman ng sorry ang robot na unggoy dahil sa takot nitong mapatay. Binunyag na nga ng robot na ito na gusto ng scientist na pag-aralan ang katawan ni Saitama dahil sa sobrang lakas nito at ayun ang naging dahilan ng kanilang pag-atake sa kanya. Sa una ay hindi pa makuha ni Saitama ang ibig sabihin ng unggoy, pero agad naman itong nakuha ni Genos. Si Saitama lang ang bukod tanging tao na may ganong klase ng katawan na sobrang lakas, kaya naman ganun na lang kainteresado ang scientist na yun. Pag nakuha niya ang katawan ni Saitama, mas mapapalayo pa ang pag-eksperimento ng scientist patungkol sa evolution ng tao. Alam din ni Genos na kapag wala silang ginawang aksyon ay aatake ang scientist na ito sa anumang oras, at hindi sila pumayag na mangyari lang ang lahat ng yun. Naisip ni Genos na gumawa ng counter-attack para sa susunod na hakbang ng scientist pero ang ating bida ay naglakad palayo at mukhang hindi interesado sa naisip niyang yun. Bago sila umalis nagtanong muli si Genos sa unggoy kung nagkaroon ba ng cyborg ang scientist na yun 4 na taon na ang nakakalipas dahil gusto talaga mahanap ni Genos ang cyborg na yun. Sumagot naman ang unggoy na siya lang ang bukod-tangi na robot ang inimbento ng scientist at dahil doon ay hinayaan na siyang mabuhay ni Genos. Nagkagulo naman ang House of Evolution nang malaman nila na naubos ang kanilang mga pinadala para makuha si Saitama ng buhay, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan at ayon sa robot na unggoy ay paparating na ang dalawa sa kanilang laboratory para sila'y tapusin. Kita sa mukha ng scientist ang labis na takot dahil alam nito na masasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan kapag nahanap ng dalawa ang kanilang laboratory at hindi nga pumayag ang scientist na mangyari lang ang lahat ng iyon. Sinabi nito na ilalabas na niya ang tinatago niyang baraha. Labis ang pagkagulat
nagulat ng kanyang mga clone nang marinig nila ang salitang Carnage Kabuto. Sunod-sunod na bulungan ang maririnig mula sa mga ito na may halong takot at pangamba. Siguro ay lubhang mapanganib ang nilalang na iyon. Ang ilan ay sumang-ayon sa kanyang naisip dahil yun na lang daw ang tanging paraan para mapigilan sila Saitama, pero meron din namang ilan nagsabi na masama ang pakiramdam nila tungkol dito. Ganun pa man wala silang magagawa sa gusto ng scientist, ito na lang daw ang bukod tangi nilang kailangan para manalo. Sinimulan niyang buksan ang mga trap mula sa unang palapag hanggang sa ikawalong palapag ng gusali. Kung sila ay papalaran, mapipigilan ng mga trap sila Saitama para makapasok sa kanilang laboratory. Habang ang dalawa naman ay sinimulan na ang pagtakbo para makarating sa House of Evolution, gusto na sanang lumipad ni Genos pero sinabi naman ni Saitama na hindi niya kayang lumipad dahil siya ay tao parent. Pagkatapos ng mahabang takbuhan sila ay nakarating na nga sa laboratory na tinutukoy ng robot na unggoy na yon, pero hindi nila alam kung saan palapag ng gusali ang eksakto nito. Agad naman gumawa ng malakas na pagsabog si Genos para mapulbos ang gusali, pero wala silang nakita kahit isa dito. Akala nila ay bigo na sila pero bumungad ang pinto ng basement at mukhang dito nga nakatago ang nasabing laboratory. Sa pinakailalim pala matatagpuan ang tinatawag nilang Carnage Kabuto. Sinubukan barilin ng clone si Kabuto pero talaga palang malakas ito at pinaslang niya ang clone ng scientist gamit ang isang kamao. Sunod namang nagpakita ang tunay na scientist na may likha sa nilalang na ito at ito'y kanyang kinausap. Sinimulang kamustahin ng scientist si Kabuto at tinanong kung masaya ba siya kapag pinapaslang niya ang mga clone ng scientist. Agad naman sumagot si Kabuto na hindi pa yun sapat para siya ay sumaya dahil matagal daw siyang kinulong sa ilalim ng basement. Nagwala ito at sumigaw na siya daw ang pinakamalakas na nilalang sa House of Evolution. Sinabi rin ito sa scientist na kahit siya daw ang lumikha sa kanya ay wala siyang karapatan na pasunurin siya. Sapat na daw ang talino niya at lakas para ang scientist ang sumunod sa kanya. Dahil sa ugaling ito ni Kabuto, kaya nagpa siya ang scientist na ikulong siya sa ilalim ng basement dahil hindi niya magawang makontrol ang nilalang na ito. Sinabi rin ng scientist na papayag siyang paslangin ni Kabuto kapalit ang isang kondisyon, ito ay hulihin si Saitama at si Genos buhay man o patay. Dahil siya lang daw ang bukod tangi na makakapigil kay Saitama dahil sa sobrang lakas nito. Habang naglalakad naman ang dalawa papasok sa basement, agad na natukoy ni Genos ang isang malakas na enerhiya na nagmumula sa lugar na yon. Tumatakbo na pala ang Kabuto papunta sa kanila at tinanong nito ang scientist kung sino ang gusto niyang hulihin. Sinabi ng scientist na si Saitama daw, kaya naman agad-agad na sinuntok ni Kabuto si Genos dahil hindi na nila ito kailangan. Sa sobrang lakas ng pagkasuntok ay nagmistulan itong art na nakasabit sa dingding. Agad na inaya ni Kabuto si Saitama para maglaban sa mas malaking kwarto at pumayag naman agad ang ating bida sa imbitasyon na ito. Labis ang tuwa ni Kabuto nang marinig niyang pumayag si Saitama na maglaban sa mas malaking kwarto. Dito naglalaban ang mga nilalang para mapag-aralan ang mga abilidad at matukoy nila kung sila ba ay mahina o malakas na nilalang. Magsisimula na sanang maglaban ang dalawa nang biglang nagpakita si Genos at lumikha ng isang tira. Sunod itong sumugod kay Kabuto para gumawa ng isa pang atake, ngunit siya ay nabigo dahil malakas nga ang nilalang na ito. Siya ay gumulong papunta kay Saitama at labis ang pinsalang natamo sa pag-atake ni Kabuto. Pinipigilan na siya ni Saitama na huwag nang lumaban, ngunit nagmatigas si Genos at gumawa pa ng isang atake. Hinaipan lang ni Kabuto ang nilikha niyang apoy at ito'y bumalik sa kanila, dahilan para siya ay tuluyang masunog. Tuwang-tuwa ang halimaw na Kabuto sa kanyang nagawa at ganun din naman si Saitama dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng malakas na kalaban. Habang ang scientist naman ay labis na din ng pinsalang natamo dahil sa mahigpit na hawak ni Kabuto kanina, pero hindi ito naging hadlang para sa kagustuhan nitong mapanood ang paglalaban ng dalawang malakas na nilalang. Sinimulan ni Saitama na lumapit kay Kabuto at sinabi nito na huwag siyang bibiguin dahil siya daw ang natatanging sandata sa malaking kwarto na yun. Labis ang tuwa ni Kabuto sa narinig niyang yun at agad itong gumawa ng pag-atake sa likod ni Saitama. Nang susuntukin na niya ang ating bida, bigla nitong nakita ang kakaibang aura ni Saitama at bigla itong napaatras. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang kanyang ginagawa at ano ba ang problema. Dahil lang sa aura na yun ay labis ang naging takot ni Kabuto. Labis din ang gulat ng scientist sa kanyang nasaksihan dahil ang halimaw niyang nilikha ay nagkaroon ng takot sa unang pagkakataon. Sobrang pawis na pawis si Kabuto at grabe ang takot. Alam nito na kapag inatake niya si Saitama ay yun na ang kanyang katapusan kaya agad-agad siyang tumalon paatras. Labis na napapatanong si Kabuto sa kanyang sarili kung sino nga ba ang kalbong lalaki na ito na kahit sobrang
sobrang lakas ng kanyang signal para magsabing siya'y mapanganib, nakatayo lang si Saitama at hinihintay ang pag-atake. Napasigaw na lang si Kabuto sa sobrang takot at tinanong si Saitama kung paano niya nagawa ang maging ganun kalakas. Ang scientist naman at si Genos ay nagulat din sa kanilang mga narinig. Nagpasya naman si Saitama na sabihin kung paano siya naging malakas at sinabi nito kay Genos na makinig din siyang mabuti. Lumapit din ang scientist at sinabi na gusto niya rin marinig kung bakit naging malakas ang ating bida. Pumayag naman si Saitama na marinig nila itong lahat, pero si Genos ay nag-aalala na baka ito ay delikado dahil kung sasabihin ni Saitama ay baka maging malakas din ang kalaban nilang si Kabuto. Pinagpatuloy naman si Saitama sabihin ang kanyang sikreto. Sinabi nito na kailangan mo lang mag-stick sa matinding ensayo. Ayon sa kanya na kahit gaano pa daw kahirap ay huwag kang sisuko sa pag-ensayo. Dahil inabot lang naman siya ng 3 taon bago naging tunay na malakas na tao. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats at 10 kilometrong takbo sa araw-araw. Huwag din kakalimutan ang pagkain ng 3 beses sa isang araw. Sa umaga tanging saging lang ang kanyang kinakain at ang pinaka-importante ay huwag gumamit ng aircon tuwing tag-init at huwag naman gumamit ng heater sa malamig na panahon nang sa ganun ay kumalma ang iyong isipan. Sa una daw ay mararamdaman mong mas gugustuhin mo na lang na mamatay dahil sa sobrang hirap na iyong mararanasan at sisimulan mong tanungin ang iyong sarili kung makakasama ba ang pagliban ng isang araw. Sa kabila ng hirap hindi ito sinukuha ni Saitama para maging isang malakas na hero. Kahit na siya ay samuka na ng dugo ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-ensayo. Kahit na sobrang bigat na ng kanyang mga binti ay ginagawa niya pa rin ang squat. Kahit na lumalagatok na ang kanyang mga braso ay patuloy pa rin siya sa pag-push-ups. Makalipas ang 1.5 taon, may napansin siyang pagbabago sa kanyang katawan. Bigla na lamang siyang nakalbo at naging mukhang itlog. Dito na nagsimula ang pambihira niyang lakas na walang makapantay. Sa madaling sabi, kailangan mong mag-ensayo ng walang humpay hanggang sa ang mga buhok mo ay tuluyan ng mahulog. Ayun lang daw ang tanging paraan para makamit ang napakalakas na katawan at kahit pa ang mga baliw na doktor na nag-e-experiment ay hindi mapapantayan ang tangi niyang lakas. Ayon sa ating bida, ang pinakalakas ng tao ay ang abilidad nating maka-adapt at mag-grow sa kahit anong sitwasyon. Labis ang pagkabigla ng scientist at ni Kabuto sa kanilang mga narinig at hindi sila makapaniwala na kung totoo daw ba ito. Maging si Genos ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig at sinabi nito na simpleng training lang naman ito at hindi naman daw ganun kahirap. Kaya medyo nagalit si Genos sa sinabi ni Saitama, hindi daw siya naging estudyante para lang makarinig ng isang klase ng jokes kung paano maging malakas. Hindi siya kumbinsido sa sinabi ng ating bida at gusto daw niya malaman ang totoo niyang sikreto para maging malakas dahil matagal na niya itong hinahangad. Sumagot naman si Saitama na yun daw ay totoo at wala nang iba pang sikreto. Habang si Kabuto naman ay nagalit na din at kung hindi daw sasabihin ng ating bida ang sikreto ay makikipaglaban na daw siya. Si Kabuto ay naglabas ng isa pang anyo na naging dahilan sa pag-angat ng kapangyarihan nito. Sinabi nito na mukhang hindi naman mas malakas si Saitama sa kanya dahil sa mga narinig nito. Nagpatuloy ang kanyang pag-evolve dahil sa labis na galit nito sa mga narinig niya tungkol kay Saitama at sinabi niya na dudurugin niya ng husto ang ating bida. Naging malaking blue na halimaw si Kabuto at sinabi niya na pag nag-transform siya ng ganito ay nasisiraan siya ng ulo sa isang buong linggo. Sinabi nito kay Saitama na pagtapos siyang paslangin ay pupunta ito sa syudad para ipagpatuloy ang pagpalang sa mga tao hanggang sa susunod na Sabado at kung talagang malakas daw si Saitama ay pigilan niya ito sa kanyang mga plano. Pero mukhang tinamaan din ng takot ang ating bida sa nakita niyang pag-transform ni Kabuto. Inatake nito ng sunod-sunod ang ating bida at napasabi siya sa kanyang sarili na mukhang nakagawa siya ng isang pagkakamali. Bakit niya daw ginalit ang halimaw na yon? Mapapansin din na ang paligid ay naging kulay pula sa sobrang lakas ng aura ni Kabuto. Parang wala nang malay si Saitama sa mga sunod-sunod na pag-atake ng halimaw at naisip na lang nito na kung di niya ito mapipigilan ay papas lang ito ng mga inosenteng tao sa isang buong linggo simula Sabado ngayong araw hanggang sa susunod na Sabado. Ang akala ko ay kung ano ang iniisip ni Saitama pero naalala nito na may importante siyang lakad ngayong Sabado kaya naman gumana ang kanyang kamao at binigyan ng isang suntok ang halimaw na naging dahilan para sa pagkamatay nito. Naalala niya ang lahat ng sabihin ni Kabuto na magwawala siya ng isang linggo at sumakto itong nat-4 sa Sabado. Labis ang pagkagulat ng scientist, ang akala niya ay wala nang makakapigil sa nilikha niya pero hindi niya alam ay isang suntok lang ang kailangan ni Saitama para tapusin ang buhay nito. Napasigaw na lang si Saitama dahil akala niya hindi siya makakaabot sa super sale discount na magaganap ngayong araw pero agad sinabi ni Genos na magsasara naman ang supermarket hanggang 10 PM kung sila ay magmamadali makakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Agad-agad na umalis ang dalawa para humabol sa super big discount ngayong araw ng Sabado at ang scientist ay gulat na gulat sa kanyang nasaksihan
kapangyarihan, sinabi nito sa sarili na mukhang tapos na ang kanyang hangarin para sa evolution ng tao dahil sa nakita niya kay Saitama. Kung meron man dapat baguhin ay walang iba kundi ang scientist na ito. Sa kabilang panig, may nag-iimbestiga naman na 2 tao sa ginawang malaking pagsabog ni Genos sa isang gusali. Sa pagpasok naman ng episode 4, isang grupo ng mga kalbo ang nagrarally at nanghihikayat ng mga tao sa labas ng opisina. Sinasabi nila na bakit daw ba kailangan magtrabaho ng mga tao, bakit kailangan magbayad para sa pagkain, ang mga mayayaman ay patuloy na tumataba, habang ang mga mahihirap naman ay namamatay sa gutom. Sinisigaw ng kanilang leader na nasaan ba ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya kung ganito naman ang nangyayari, ang mga tao ay patuloy na nagiging alipin ng trabaho para sa mga bayarin. Kaya naman ang kalbong leader na ito ay nagsisigaw sa labas para manghikayat ng mga tao, ngunit pagkatapos ng kanyang isinisigaw wala man lang pumansin kahit isang tao sa mga kalbong ito, kaya nagpasya silang sumugod sa isang gusali para patunayan na seryoso sila sa kanilang pinaglalaban. Pagdating nila sa mataas na building, agad ipinatambo ng leader nila ang gusali na yun, dahil sa tingin niya ay illegal ang ginagawa ng may-ari nito kaya samobra ang kanyang yaman. Gamit ang isang suntok ang gusali ay mabilis na tumamba, at ang mga tao sa paligid ay nagkaroon ng takot at sila'y nagtakbuhan. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon, ngunit pagtingin ng isang kalbo sa mapa ay nagkamali pala sila ng target dahil ang kanilang target na mayaman ay nasa kabila pa ang bahay. Kaya sinabi na lang ng kanilang boss na lahat daw tayo ay nagkakamali, ang importante ay kailangan natin matuto sa pagkakamaling iyon. Dali-dali silang tumungo sa bahay ng mayaman na may pangalan na Zeniro. Ang kalbong bida naman natin na si Saitama ay nagising sa masarap na tulog. Ayun pala siya ay binangungot at napasigaw dahil akala niya nakikipaglaro siya ng bato-bato pick nang may kulangot sa kamay. Pagbukas niya ng television, agad pumasok ang balita ng pagbagsak ng isang gusali na kagagawa ng mga kalbo na ayaw magtrabaho. Habang siya ay abala sa pagsisipilyo, pinakita ang leader ng mga kalbo at ito'y nakilala ng mga autoridad dahil sangkot na pala ito sa maraming kaso sa nagdaan na mga taon. Ang pangalan ng lalaking ito ay Hammerhead. Siya ay may tangkad na 7 feet at bigat na 210 kilos. Napabalitaan din na nakipaglaban ito sa 20 katao at pagtapos ng kanilang laban ang 20 tao na yun ay isinugod lahat sa hospital. Sa una ay wala pang pake si Saitama sa balitang ito dahil para sa kanya ay boring lang kung makikisali pa siya dito. Pero nang marinig niya na tinukoy sa balita na ang grupo ni Hammerhead ay puro kalbo, dito na siya nagkaroon ng takot. Isa-isang pinakita ang kasamahan ni Hammerhead sa television at sinabi na kung may makakasalubong kayong kalbo sa daan ay agad na umalis sa lugar para sa inyong kaligtasan. Dahil dito, labis na natakot ang ating kalbong bida na baka mapagkamalan siyang kriminal at madamay sa gulo. Sinabi naman ni Saitama, bakit nila ginaya ang kanyang itsura, matagal pa naman daw niya itong pinaghirapan at dahil sa mga kalbong ito ay madadami din siya sa kalokohan. Dali-dali siyang kumilos para puksain ang mga kalbo at ito'y galit na galit. Habang sa labas naman, patuloy na gumagawa ng gulo ang grupo ni Hammerhead at tila wala nang makapigil sa ginagawa ng mga kalbong ito. Pero sila ay napatigil nang biglang may dumating na isang hero at siya ay nakabisikleta. Sumigaw ito na itigil ang kanilang ginagawa at siya ay nagpakilala sa pangalan na Moomin Rider. Labis na natuwa ang mga tao kay Moomin Rider dahil alam nila na ligtas na sila, pero pinagtawanan lang siya ng leader at agad na inatake. Isang suntok lang ang ginawa nito at si Moomin Rider ay humandusay sa kalsada. Nagpakita na rin sa eksena si Mr. Zeniro. Siya ang mayaman na tina-target ng mga kalbo, at ito'y nakatira sa mataas na gusali. Siya ay pinayuhan ng kanyang alalay na lumipad na ng bansa dahil paparating na ang mga kalbo sa kanyang tinitirahan. Ngunit sinabi nito na kapag ginawa niya yun ay masisira ang kanyang reputasyon. Nagsalita din ng isang lalaking na nakaupo sa bintana at sinabi na hindi na niya kailangan umalis. Maswerte daw si Mr. Zeniro na nasa kontrata pa din siya, at siya ang bahala dumpensa sa mga kalbo na yun. Ang lalaking ito ay hero pala at ang pangalan niya ay Sonic. Nakiusap si Mr. Zeniro na kung pwede ay protektahan siya at siya na ang bahala sa mga kalbong yun. Pumayag naman si Sonic sa pakiusap ng mayaman na ito at ang dapat niya na lang daw ipag-alala ay ang buhay ng mga kalbo na susugod sa kanila. Nakiusap din si Sonic na mag-isip agad ng paraan kung paano itatapon ni Mr. Zeniro ang mga bangkay na katawan ng mga ito pagkatapos ng laban. Kitang-kita sa mukha ng hero na ito na seryoso siya sa kanyang sinasabi at ang dalawa ay nabigla sa kanilang mga narinig. Habang ang mga kalbo naman ay unti-unti nang nakakalapit sa kanilang target na gusali at tanaw na nila ito mula sa gubat na kanilang dinadaanan. Ngunit nang sila ay malapit na, agad na nagpakita ang hero na pinadala ni Mr. Zeniro at sinabi nito na kanina pa siya nag-aantay sa kanilang pagdating. Pagdating sa labas
labanan, wala pang nakakaligtas ng buhay sa hero na ito, at siya ay isang perfectionist pagdating sa kanyang trabaho. Sinabi ni Sonic na kung susuko na daw agad ang mga kalbo ay hahayaan niyang mabuhay ang mga ito, o kung ayaw naman nila ay talagang mapapaslang sila. Wala nang sinagot ang leader tungkol sa sinabi ni Sonic at agad na pinasugod ang mga alagad nito, pero hindi nila alam na napakabilis pala ng kanilang kalaban. Si Sonic ay gumawa na din ng pag-atake at isa-isang pinugtan ng ulo ang mga kalbo hanggang sa sila ay maubos. Wala nang nagawa ang leader kundi manood na lang, at pagdating sa kanya ni Sonic, sinalag niya ang espada gamit ang bakal na suot nito. Lumikha siya ng isang malakas na suntok sa lupa na naging dahilan ng pagbagsak ng ilang mga bato. Isa-isa niyang hinagis ang mga bato na ito papunta kay Sonic, ngunit napakabilis talaga ng hero na ito at hindi matamaan. Habang si Saitama naman ay napagkamala ng isa sa mga terorista at nakita pa niya ang bato na itinapon ni Hammerhead. Ang dalawa naman ay tumigil sandali sa kanilang laban at nagkapalitan ng salita. Sinabi ni Hammerhead na isa lamang aso si Sonic na binili ng pera ni Mr. Zeniro, sa tingin daw ba niya ay matatalo lang siya ng isang katulad niyang aso. Habang si Sonic naman ay walang sinagot at nagmasid lang ito sa paligid at baka meron daw itong binabalak. Napansin niya ang mga bato na nakaayos ng pantay-pantay at mukhang ito ay isang patibong lamang. Agad na sumugod si Sonic papalapit, sa sobrang bilis nito ay hindi na siya makita ni Hammerhead. Madaling hinugot ni Kalbo ang malaking puno, ginamit niya itong sandata para pigilan si Sonic, ngunit hindi nito alam ay nasa likuran na niya pala si Sonic sa sobrang bilis nito, at siya ay binato sa ulo gamit ang matulis na bagay. Agad na bumagsak si Hammerhead at binawian ng buhay. Tinawagan ni Sonic ang kanyang boss at sinabing iligpit na ang mga bangkay sa pinangyarihan ng laban, ngunit pagtingin niya sa katawan ni Hammerhead ay bigla na lamang itong nawala. Ayun pala ay buhay pa ito at tumakas. Habang tumatakbo si Hammerhead papalayo, sinabi nito sa sarili na swerte pa din siya dahil sa ulo sa binato ni Sonic, dahil ang kanyang mga bungo ay mas matigas kaysa sa normal na tao, kaya siya binansagan na Hammerhead. Nang magpatuloy si Hammerhead sa kanyang takbo, natanong niya mula sa malayo si Saitama na naglalakad ng mag-isa sa gubat. Walang kaalam-alam si Saitama na nasa harapan na niya pala ang kriminal na leader ng mga kalbo. Sa kabilang banda naman, si Genos ay nagpapagaling kasama ang kanyang doktor sa kanilang laboratorio. Ikinwento din niya sa kanyang doktor na masyado niyang minaliit ang kalaban na si Kabuto, pero ito pala ay lubhang mapanganib. Mabuti na lang daw ay andoon si Saitama para iligtas siya, dahil kung hindi ay talagang wawasakin siya ni Kabuto. Lubos ang pasasalamat ni Genos kay Saitama dahil 2 beses na siyang iniligtas nito sa kapahamakan, at ganun din naman sa kanyang doktor ay labis ang kanyang pasasalamat. Sinabi naman ng doktor niya na mabuting tao si Saitama, binanggit na din ito na papalitan na niya ang ibang parte ni Genos, at maaari niyang mahijitin si Saitama pag nagkataon. Ang dalawang kalbo naman ay nag-usap. Tinanong ni Hammerhead kung sasali daw ba si Saitama sa grupo dahil ito'y kalbo, pero sumagot ang ating bida na hindi daw, siya ay isang hero na naglilibang lang, at ang misyon niya ay hampasin ang ulo ni Hammerhead. Dahil sa sinabi niyang yun, agad na nagalit ang kriminal na leader at sinuntok ng malakas si Saitama. Makikita sa lakas ng impact na tumalsik siya, ngunit pagkawala ng usok ay laking gulat niya na nasa harapan pa din ito. Nagsalita naman ang ating bida na ayun lang daw ba ang kaya niyang gawin. Masyado pa naman daw siyang na-excite sa suot ni Hammerhead, ngunit wala naman pala itong ibubuga. Labis naman na nagalit si Hammerhead sa kanyang narinig, at wala daw alam si Saitama kung gaano kahirap isuot ang bagay na yun. Agad nitong inactivate ang mas malakas na version ng kanyang costume, at tamang-tama daw dahil naghahanap siya ng susubok dito. Gumawa si Hammerhead ng isang atake na tinawag niyang spin attack, pero agad itong napigilan ng ating bida gamit lang ang kanyang 2 kamay. Laking gulat ni Hammerhead dahil nagawang pigilan ni Saitama ang kanyang atake, at agad siyang sinundan ng isang mahina na suntok para lang mawasak ang costume nito. Takot na takot si Hammerhead sa kanyang nakita at agad-agad itong humingi ng tawad. Pinagbigyan naman siya ni Saitama at pinaalis na lang. Matapos nun, nagpa siya na ang ating bida na umuwi na lang, pero bigla siyang pinigilan ng isang hero na si Sonic at tinanong kung saan daw nagpunta si Hammerhead. Tinuro naman ni Saitama kung saan nagpunta ang kriminal na leader na kanyang hinahanap, pero dahil kalbo din ang ating bida na pagkamalan siyang kalaban ni Sonic at agad itong umatake, ngunit mabilis din Saitama para maiwasan ang mga atakeng ito. Sinabi ng ating bida na nagkakamali siya. Hindi siya kasama sa grupo ng mga kalbong mas asama, pero hindi naman naniwala ang isa pang hero. Sinabi nito na ang kanyang pagiging kalbo ang ebidensya na kasali siya sa mga ito. Medyo naiinis na si Saitama dahil paulit-ulit nitong sinasabi na hindi daw talaga siya kasama, at siya ay isa din hero na naglilibang at walang magawa sa buhay. Hindi pa rin siya pinakinggan ni Sonic at labis ang pagkadismaya ni Saitama dito. Agad namang gumawa ng mas mabilis na atake si Sonic dahil nagawang basahin ni Saitama ang kanyang atake kanina, at hindi na daw niya hahayaan pa itong mangyari. Pinalibutan siya nito ng
ng napakabilis at kampante si Sonic na hindi na siya nakikita. Ang ating bida naman ay kampante lang na nakatayo sa gitna at pinagmamasdan ang bawat kilos. Nang pasugad na si Sonic sa kanya ay agad niya itong nakita, pati na rin ang sipa ni Sonic ay nagawa niyang iwasan. Gumawa naman ng isang atake si Saitama para lang pang checkmate, ngunit sa hindi inaasahan ay dumiretso ito sa itlog ni Sonic at labis itong nasaktan. Halos siya ay maluha-luha habang nagpapaliwanag, buong buhay niya daw ay labis ang ginawa niyang ensayo para maging isang malupit na ninja, pero ngayon araw ay titigil muna siya at mag-ensayo ulit ng gusto hanggang sa matalo niya ang ating bida. Tinanong din ito ang pangalan ni Saitama para kanyang matandaan. Sa susunod daw nilang pagkikita ay sisiguraduhin niyang mapapaslang siya. Sinabi naman ni Saitama na pagbutihin niyang mag-ensayo at ito'y kanyang aasahan. Pagka-uwi niya ng apartment, agad niya itong kinwento kay Genos na may nakaharap siyang isang hero na may pangalang Speed o Sonic. Bigla na lang daw siyang pinahinto nito at sinabing sila ay magkaaway. Nang marinig ito ni Genos, sumagot ito na siya na ang bahala dito dahil masyado yun istorbo. Nagtaka naman si Saitama bakit nasa apartment niya na naman ang robot na ito at agad niyang pinapauwi, ngunit makulit talaga ito. Nabanggit ng ating bida na siya ay meron seryosong problema kaya kung maaari ay umuwi na siya muna. Nang tanungin ito ni Genos kung ano, sinabi ni Saitama na sa kabila ng kanyang pagiging hero ay walang nakakakilala sa kanya. 3 taon na siyang nakikipaglaban sa mga masasamang halimaw at madami na din ang kanyang napaslang sa mga ito. Ngunit sa kabila ng iyon ay walang nakakakilala sa kanya na mga tao. Bakit daw hanggang ngayon ay wala pa rin siyang mga fans o kung ano pa na sumusuporta sa kanya? Ang masama pa dun, siya ay pinagbintangan na isang kriminal dahil lang sa pagiging kalbo. Hindi daw ba maalala ng mga tao na ang dami na niyang pinaslang na mga halimaw? Laking gulat ni Genos nang marinig niya ito at sinabing tama naman si Saitama dahil sa balita ay wala man lang binanggit na Saitama o kaya Sonic na tumapos sa mga kriminal na kalbo. Bagkus binigay nila ang lahat ng papuri sa isang mahinang hero na si Mumen Rider. Bigla naman may naalala si Genos. Tinanong nito si Saitama kung naka-register daw ba siya sa Hero Association. Nang tignan nila ito sa computer ay wala nga siya dito. Ganon din naman si Genos, hindi naka-register dahil tingin niya ay hindi na niya ito kailangan. Natuwa naman si Saitama sa kanyang narinig at inaya nito si Genos na mag-register sila. Kung papayag daw si Genos ay tutuluyan niya itong maging kanyang estudyante. Agad na pumayag si Genos nang walang alinlangan at may ngiti sa kanyang mukha. Kinagabihan, tila may nakakita kay Hammerhead at ito'y patuloy na nagmamakaawa na siya ay patawarin, ngunit hindi siya pinakinggan at siya ay pinaslang. Nagsalita ito na bakit niya papatawarin ang isang magnanakaw ng costume na kagaya niya. Ito pala ay 2 robot at hindi pa alam kung saan sila nanggaling. Iniwan ang kanyang katawan at sila ay lumayo paalis, pero hindi nila alam ay buhay pa rin si Hammerhead at ito'y nagpasalamat sa kanyang nanay dahil binigyan siya ng matigas na bungo. Si Saitama naman ay nagsusulat na para makapag-register sa Hero Association habang nakikinig ng balita. Pagsapit ng umaga, silang dalawa ni Genos ay nagpunta na sa building ng Hero Association para isagawa ang pagsusulit para maging ganap na hero. Sa loob naman ng Hero Association ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa mga hero. Kanilang napag-alaman na dumami ang bilang ng mga interesado para mag-exam. Ito ay umangat ng 20% kumpara sa nakaraan na pagsusulit. Sinabi naman ng matandang ito na hindi dapat sila matuwa agad kahit nagkaroon ng napakaraming kandidato para maging hero. Wala daw itong silbi kung nagkaroon naman ng pagbaba sa quality ng mga hero. Ibig sabihin nito kahit madami silang hero ay mahihina lamang ang mga ito. Ngunit kanilang napag-alaman na ang tinitignan nila para maging hero ay magtatangka ng pagsusulit sa araw na yun, at walang iba kundi si Genos. Sa araw na yun ang mga kandidato ay pinapila ng 2 linya para sa mangyayaring pagsusulit at sila ay naghahanda na ng husto para makapasa sa mga exam. Ang grupo ng mga lalaking ito ay pinagmamasdan ng ating bida at pinagtatawanan, ngunit nang magsimula na si Saitama sa kanyang pagsusulit ay sobra-sobra ang ginawa nito. Unang pinagawa ay ang 30 seconds jump. Sa sobrang bilis niya ay hindi na siya makita at nawasak na ang semento. Sunod naman sila ay pinatakbo at sa sobrang bilis niya ay 2 beses siyang bumalik para tapusin ito. Sumunod naman ang pagbubuhat ng mabigat na barbell, ngunit isang kamay lang ang kanyang ginamit para buhatin ito. At sumunod pa ang ibang pinagawa sa kanila para tapusin ang pagsusulit na ito. Labis ang gulat ng mga nakakakita sa kanya dahil sobrang kakaiba talaga ang ating bida. Ang panghuli ay ang pagsuntok sa isang machine, ngunit sa sobrang lakas ay nawasak ito. Ang grupo ng mga lalaki na tumatawa kanina ay labis na nabigla at sila'y pinagpawisan, kaya naman napasabi sila na sila ay uuwi na lang. Walang kahirap-hirap na tinapos ng ating bida ang pagsusulit sa araw na yun at siya ay kampante habang naghihintay sa resulta ng kanyang pagsusulit. Sumunod
Sumunod na pumasok si Genos at natapos na din pala ito sa kanyang pagsusulit. Agad itong kinamusta ni Saitama sa kanyang pagsusulit at sumagot naman si Genos na napakasimple lang niya itong tinapos pati na rin ang written exam ay natapos niya. Tinanong din ng ating bida kung lahat ba daw sila ay magiging hero pagkatapos ng exam. Sinagot naman ito ni Genos na kailangan nilang maghintay sa resulta, 70 points ang kailangan na score para makapasa sa pagsusulit, habang ang written exam naman ay napakadali lang daw at kahit sino ay kayang-kaya itong ipasa. Matapos ang kanilang paghihintay, dumating na ang kanilang score sa pagsusulit. Si Genos ay nakakuha ng 100 points, 50 sa fitness at 50 rin sa written, at siya ay binigyan ng rank na Class S. Tinanong naman ni Genos kung ilan ang score na nakuha ni Saitama. Nang hugutin nito ang papel, bumungad ang mukhang letter S, at sinabi ni Genos na hindi na daw siya magtataka kung Class S hero din at kanyang master. Bigla naman naalala ni Genos ang interview sa kanya ng Hero Association. Sila ay may pinakita sa tablet na isang building. Ito pala ay ang House of Evolution at tinanong nila kung siya daw ba ang may gawa sa pagkakawasak nito. Sinagot ito ni Genos na oo, siya ang may gawa, kaya naman tinatakan agad ang kanyang papel ng letter S, habang si Saitama ay mukhang nag-iisip sa bintana. Nang siya na ay humarap, bigla nitong ipinakita na siya ay isa lamang Class C na hero. Bakas ang pagkahiya ng ating bida habang pinapakita niya ang 71 points na score niya kay Genos. Laking gulat ni Genos nang makita niya ito at mukhang ito'y nagalit. Sinabi niya na nagkakamali sila at kakausapin niya ang gumawa nito sa Hero Association. Sinabi naman ni Saitama na hindi na kailangan dahil siya ay mapapahiya lang. Bigla silang nakarinig ng isang salita. Ito pala ay imbitasyon sa kanila para isang lecture na gaganapin sa Hall 3 ng gusali. Sinabi ng ating bida na ang importante daw ay parehas silang nakapasa at hindi na importante kung ano ang kanyang rank. Sa kabila ng pagiging malakas ni Saitama, mas nagkaroon pa ng interest ang Hero Association kay Genos dahil akala nila ay mas malakas ito sa ating bida. Nang makarating naman sila sa Hall 3 ng gusali, agad-agad silang binati ng kasapi ng Hero Association sa kanilang pagkakapasa. Sa kabila nun, sinabi naman ito na ang isa sa kanila ay nakachamba lang sa pagsusulit at mukhang si Saitama ang kanyang tinutukoy. Nagalit ito dahil parang hindi nakikinig si Saitama sa kanya, kaya naman nagpakita ito ng isang moves at tumayo sa lamesa. Pagkatapos nun, sinabi nito na tularan daw siya sa pagiging magaling na hero, pero si Saitama ay tuloy lang sa kanyang pagmuya ng bubblegum at tila wala siyang pake dito. Nagbabala naman ang lalaki na ito, kaya niya daw gamitin ang impluensya niya sa Hero Association para gawing mabait ang mga hambog sa kanilang pagkilos sa loob ng gusali na yun, at kaya niya rin bawasan ang kanyang points para matanggal sa pagiging hero. Ngunit si Saitama ay wala talagang pake at iniisip lang nito ay kung ano ang uulamin niya pagsapit ng gabi. Pagkatapos ng walang kwentang lecture, silang dalawa ay umuwi na at nagkwentuhan. Nalaman ni Saitama na nabuo ang Hero Association 3 taon pa lang ang nakakalipas. Ayon kay Genos, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa isang milyonaryo na may pangalan na Agoni, dahil ang apo nito ay inatake ng isang halimaw na iligtas ang bata mula sa kapahamakan ng isang nakakita sa pangyayari habang dumadaan, at nang malaman ito ng milyonaryo, agad niya itong naisip na magkaroon ng Hero Association at ginamit ang kanyang yaman para maisakatuparan ang lahat ng ito. Sinabi rin ni Genos sa kanilang pagiging hero ay makikilala na sila sa buong mundo. Biglang napahinto si Genos at naalala pala nito na ganap na siyang alalay ni Saitama dahil sila ay sumali sa pagsusulit. Nakiusap ito sa ating bida na gabayan siya sa kanilang araw-araw na pagsasama. Tinanggap naman ito ni Saitama at si Genos ay naglakad na papalayo, pero hindi niya alam, nagdadalawang isip pa ang ating bida at hindi daw dapat siya kumuha ng isang alalay para turuan. Habang ang lalaki naman kanina sa Hall 3 ay mukhang galit pa din kila Saitama, sinabi nito sa isang lalaki na kung paano daw nakapasa ang dalawang yon dahil hindi maganda ang kanilang mga ugali. Siya daw ay isang Class A na hero at wala silang idea kung sino ba talaga siya. Isa pa, wala naman daw alam ang mga ito kung ano ba talaga ang nangyayari sa mundo. Para sa kanya sila ay magpaparumi lamang sa Hero Association. Hindi naman sumang-ayon ng isang lalaki sa kanyang mga sinabi, at kinwento nito ang naging pagsusulit ng dalawa. Si Genos ay nakakuha ng parehong perfect score sa dalawang exam at ito daw ay isang malakas na rookie kaya nakakuha agad ng Class S na rank, habang si Saitama naman ay nakakuha ng hindi magandang score sa essay pero pagdating naman sa physical ay nakakuha ito ng perfect score. Sa katotohanan, sobra-sobra pa dapat ang kanyang magiging score sa kada pagsusulit kung maaari dahil sobra ang pinakita nito sa isang normal na hero. Tila daw may isang god level na aura ang nasa katawan ni Saitama. Laking gulat ng galit na hero nang marinig niya ang lahat na yun at sinabi rin sa kanya na mas malakas na si Genos kumpara sa kanya at si Saitama ay malalagpasan na din ang kanyang rank sa anuman oras. Habang si Saitama naman ay naglalakad,
Iniisip niya ang mga ranking ng hero, kung magiging top siya sa Class C ay mapopromote agad siya sa rank B, habang ang Class A daw ay mataas pero mas mataas na naman ang Class S. Tila namangha naman si Saitama kay Genos dahil naging Class S agad ito at siya ay napasabi sa sarili na baka hindi ito ang pagiging hero na kanyang ginugusto. Habang nagdadrama ang ating bida at sa malayo na katingin, bigla naman nagpakita ang hero na ito at siya'y inistorbo sa pag-iisip. Pagkadating nito sa kanyang harapan sinabi nito na hindi pa tapos ang kanilang lecture dahil meron pang tinatawag na pagdurog sa mga rookie. Ang mahigitan sa rank ay ayaw na ayaw daw ng mga hero kaya naman ang kanilang ginagawa ay dinudurog agad nila ang mga rookie para hindi na mangyari yun. Agad itong gumawa ng isang atake at sinapak si Saitama sa kanyang mukha. Ngunit inaasahan ko na dito ang mangyayari na lulubog sa lupa ang isang kumag na ito. Pagsapit ng umaga, si Genos at Saitama ay pumunta sa isang malawak na lugar. Sa lugar na ito gaganapin ang kanilang pagsasanay. Bago sila magsimula isa-isang binasa ni Genos ang nasa hero registry sa kanyang cellphone. Makikita dito na Class S hero si Genos at Class C naman si Saitama at sila ay parehas na last sa kanilang mga rank. Napag-alaman nila na nakalista pa din sila bilang sina Genos at Saitama pero pag nakagawa na sila ng maganda bilang hero, doon na magsisimula na magkaroon sila ng ibang pangalan. Ito ay nickname sa iba't ibang hero para mas madaling matukoy, halimbawa kay Genos bilang Blonde Cyborg o Robot na dilaw ang buhok, habang kay Saitama naman ay maaaring Cape Baldy o Kalbong may kapa. Pwedeng makarank gamit ang abilidad ng mga hero at pwede rin mag-rank gamit ang kasikatan. Ang ibang mga hero ay may kanya-kanyang fans club at ayun ang matagal nang pinapangarap na makuha ni Saitama. Matapos itong basahin ni Genos, sila ay nagpasya ng magsimula sa kanilang pagsasanay. Labis na nagpasalamat si Genos dahil tinanggap ni Saitama ang kanyang request na magsanay sa araw na yun. Sumagot naman si Saitama na wala daw yun dahil nangako siya na gagawin niya itong estudyante. Pagkatapos makapwesto ni Saitama sinabi ni Genos na kahit pagsasanay lang ito ay maging seryoso daw dapat si Saitama dahil ibibigay niya ang lahat para mapakita ang kanyang lakas. Sinimulan ay activate ni Genos ang kanyang bagong armor na ginawa ng kanyang doktor. Siya ay pamwesto at sumugod kay Saitama. Madali itong naiwasan ni Saitama at mukhang siya ay natutuwa sa pinapakita ng kanyang estudyante. Hindi naman sumuko si Genos at nagpatuloy sa kanyang mga atake. Makikita ang lakas ng mga atake nito ngunit madali rin itong naiiwasan ng ating bida. Sa tingin ni Genos ay masyado pa siyang mabagal kaya nag-activate ulit ito ng kanyang sandata. Siya ay nagpatuloy sa atake mula sa itaas pero talaga naman mabilis itong si Saitama at hindi niya ito makita. Nang makita na niya ito agad siyang pamwesto at tumira ng isang malaking apoy mula sa kanyang sandata. Ang akala niya ay nahuli na niya si Saitama sa oras na yun pero ang hindi niya alam ay nasa likuran na pala ito at tinapak siya sa balikat at nagsalita na siya na daw ang panalo. Sa kabila noon, umatake pa rin si Genos at mukhang ito'y galit. Nakalimutan daw ba ni Saitama ang kanyang pakis-usap na sana ay magseryoso siya at huwag gawing biro? Umatake din daw dapat si Saitama hanggang sa punto na hindi na kayang lumaban ni Genos. Alam ni Genos na kayang tumapos ng ating bida gamit ang isang suntok pero gusto niya pa din na magseryoso ito dahil gusto malaman ni Genos kung bakit nga ba napakalakas ni Saitama. Walang salita na ginawa si Saitama at ginawa ang kanyang seryoso na atake. Tila napatulala na lang si Genos nang maramdaman niya ang aura na yun dahil akala niya ay katapusan na niya pero buti na lang ay hindi ito pinatama ni Saitama. Ginaisang siya mula sa pagkakatulala at niyaya na kumain na lang dahil nagugutom na ang ating bida. Pagkalingon naman ni Genos sa likuran agad na tumambad sa kanya ang isang malaking pinsala na nagawa ni Saitama gamit ang isang suntok mula sa seryosong atake. Dito na napag-alaman ng robot na wala pa siya sa kalingkingan ng ating bida at kailangan niya pang magpalakas para makaabot sa level nito. Nang makarating na sila sa isang restaurant nagpasya na silang kumain, pero sa kasamaang palad ay wala masyadong pera si Saitama para magbayad ng pagkain nilang dalawa. Kaya naisip na lang niya na sumali na lang sa palaro ng restaurant at in-order nila ang pinakamaanghang na pagkain at magkakaroon pa sila ng pabuya. Gulat na gulat ang mga tao sa kanilang nakita dahil sobrang lakas kumain ni Genos ngunit si Saitama naman ay hindi na kinakaya dahil sa sobrang dami ng pagkain na ito na parang nasa timba. Bigla naman pumasok ang isang gwapo na lalaki at agad na kinausap si Genos. Siya ay nagpakilala bilang si Amay Mask na isang rank isa sa Class A. Agad naman siyang binalaan ni Saitama dahil baka raw ay isa din itong rookie crusher na katulad ng isang hero kanina. Agad siyang pinakinggan ni Genos at inaya ang hero na lumabas para dun sila mag-usap. Pagkatapos ng pag-uusap, agad na bumalik si Genos pabalik sa kanilang upuan ni Saitama. Ang akala ni Saitama ay nagpunta ang hero na yun para magtangka na durugin siya katulad ng ginawa sa kanya ng isang hero. Pero sinabi agad ni Genos na hindi daw yun nangyari. Nagpunta daw si Amay Mask
pumask para siya ay ma-welcome sa pagsali sa Hero Association. Dahil sa nakita ng mga babae na nag-usap si Genos at Amay Mask, inasume na ng mga ito na magkaibigan sila. Dahil crush ng mga ito ang gwapong hero, nakipagkaibigan na din sila kay Genos at humingi ng pabor na makipagkamay. Sa nakitang ito ni Saitama, mukhang siya ay naiinggit dahil matagal na niyang pangarap na mangyari sa kanya ang bagay na ito. Ayon sa ating bida, magkaiba ang traito ng mga tao sa Class C at Class S na rank, ganun pa man tinagap na lang ito ni Saitama. Ang importante daw ay isa na silang ganap na professional heroes, at kailangan nilang gawin ang kanilang best para iligtas ang mga tao. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang napahinto si Genos dahil ito ay may naalala, at nagpaalam ito kay Saitama na babalik siya agad, at silang dalawa ay naglakad na papalayo ng magkaibang direksyon. Pagkatapos nun, bumalik na agad si Genos at daladala ang napakaraming gamit nito at nakiusap sa ating bida na kung pwede ay doon na lang din siya tumira. Sa una ay ayaw pumayag ni Saitama, pero sinabi naman ni Genos na magbabayad siya ng rente sa pagtuloy niya dito. Kung kailan naging professional hero si Saitama, wala pa din siyang nagagawa makalipas ang 5 araw, dahil wala pang nababalita na may nanggugulo sa syudad na mga halimaw. Si Genos naman ay kasama niya pa din sa bahay para mag-training at sinusulat nito ang mga lesson na tinuturo ni Saitama sa kanya. Habang si Saitama naman ay mukhang hindi pa din natutuwa dahil masyadong seryoso si Genos at wala na siyang maisip na ituturo sa cyborg na ito. Napapaisip siya na niloloko niya lang si Genos dahil wala naman siyang tinuturong iba kundi ang physical training. Biglang nagsalita si Genos at pinabalita kay Saitama ang sinabi ng Hero Association sa mga Class C na hero. Kapag daw wala kang nagawa sa 1 linggo bilang hero, ang pangalan mo ay tatanggalin nila sa mga naka-register na hero. Ito ay kinagulat ni Saitama dahil wala naman mga nanggugulo sa mga nakaraang araw, kaya ang ginawa niya lang ay manood ng TV maghapon. Ang akala kasi ng ating bida ay mga malalakas na halimaw lang ang kanyang kakalabanin. Hindi niya alam na pwede rin siyang manghuli ng mga snatcher sa daan at ay pa pang mga panganib sa makakatulong sa mga tao. Ang ibig nitong sabihin, kailangan mong maghanap ng lulutasin na problema para makasurvive ka sa Class C hero at hindi matanggal ang iyong pangalan. Napasigaw si Saitama at may halong takot sa kanyang mukha nang marinig niya ito kay Genos. Agad-agad itong kumilos at nagbihis para maghanap ng mga snatcher sa daan. Bago siya umalis, nag-iwan muna siya ng magandang mensahe kay Genos at sinabing hindi na niya kailangan mag-training sa katawan dahil isa siyang cyborg. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ilipat sa kanyang kaisipan na isa siyang malakas na hero at magiging top 10 sa kanyang rank. Nagulat naman si Saitama at mukhang nauto niya dito si Genos. Pagdating sa labas, agad-agad na tumakbo ang ating bida para maghanap ng mga kalaban o kung anuman na panganib na pwede siyang tumulong. Ngunit sa kakatakbo niya ay wala siyang nakita na kahit isa. Kaya naman nagpasya na lang siya na umuwi muna. Kinabukasan, sobrang kabado na si Saitama at hindi siya mapakali. Kailangan niyang makahanap ng magagawa ngayong araw kung hindi ay matatanggal na siya sa listahan ng mga hero. Siya ay kaliwat kanan sa pagtingin ngunit wala talagang nagpapakitang halimaw o kahit anong panganib sa mga tao. Sa kalagitnaan, biglang lumitaw ang nakalaban niyang hero na si Speedo Sonic. Tinanong niya ito kung anong problema at nagsalita ito na sa wakas sila ay nagkita na. Dahil nangako ang hero na ito sa pagkikita nilang muli ay tatapusin niya si Saitama. Agad naman na umalis ang ating bida at hindi ito interesado kay Sonic dahil naghahanap siya ng magagawa at siya ay busy. Nainis ng sobra si Sonic sa ginawang yun ni Saitama, kaya naman gumawa agad ito ng isang atake para pigilan ang ating bida. Ngunit paghiwa niya ng espada, kinagat lang ito ni Saitama at hindi nalaman ni Sonic ang ginawang atake ni Kalbo dahil sa bilis ng pangyayari. Laking gulat nito na dapat daw ay nahiwa ang mukha ni Saitama sa atake niyang iyon. Muling nagbabala ang ating bida na talagang busy siya at kung sino man ang hamarang sa kanyang daan ay talagang masusuntok. Medyo natakot si Sonic sa pinakitang aura ni Saitama at ito'y natigilan. Bigla naman natigil ang kanilang pag-uusap nang may sumulpot na babae sa likuran at nagsumbong sa hero na ito. Akala ng ating bida nung una ay si Sonic ang sinusumbong ng babae, pero paglapit ng isang hero ay bigla siyang hinawakan sa ulo at sinabing siya ang itinuturo ng babae. Laking gulat ni Saitama nang marinig niya yun. Ayon sa babae, nakakatakot daw ang ginagawa ni Saitama na pagtakbo-takbo sa daan at parang may hinahanap na kung sino. Nakakatakot din daw ang mukha niya habang siya'y tumatakbo. Pinaliwanag naman ni Saitama na isa din siyang hero at naghahanap lang ng kalaban, ngunit sinabi ng hero na hindi daw siya kilala at kung hero man daw siya, dapat hindi siya gumagawa ng ikakatakot ng mga tao. Sa patuloy nilang pag-uusap, bigla na lang inatake ni Sonic ang hero dahil nakakaistorbo daw siya sa kanilang dalawa, kaya pinatulog niya muna ito.
Nagdulot ito ng pangamba at takot sa mga tao kaya naman agad silang nagtakbuhan. Sa pagkakataong ito, nakahanap si Sonic ng idea para tuluyan siyang labanan ni Saitama. Gagawa siya ng gulo para gampanan ni Saitama ang kanyang pagiging hero. Agad itong tumira at pinasabog ang mga gusali, ngunit si Saitama ay di pa rin lumalaban at pinapatigil niya lang si Sonic. Nang sunod-sunod na ang atake na ginawa ni Sonic dito na umaksyon si Saitama at pinuntahan niya ito sa taas, isang hampas lang sa likod ng ulo at agad itong bumaon sa lupa. Maswerte siya at hindi pa din siya sinuntok ni Saitama. Agad itong nakarating sa Hero Association at tinignan na din nila dito ang pag-imbestiga nila sa City Z Ghost Town at pinadala ang dalawang Class A hero para dun. Sa lugar ng City Z ay may nag-iikot na pala dun na halimaw at naghahanap ng mga tao. Kanila din napag-usapan na walang kahit anong nangyayari sa iba't ibang lugar sa patuloy nilang pag-iimbestiga, tanging sa City Z lang may namataan na halimaw. Dumating na nga ang dalawang hero sa City Z na sina Spring Mustacho, Class A na may rank 33 at si Golden Ball, Class A na may rank 29, agad silang naglakad patungo sa Ghost Town at pumasok sa abandoned area kung saan bawal nang pumasok ang mga tao. Sa oras na makapasok sila dito ay kailangan nilang ihanda ang kanilang sarili para sa matinding laban. Napag-usapan ng dalawa na tila isang misteryo ang pagdami ng halimaw sa lugar na ito. Kanilang naisip baka daw may queen na naninirahan sa lugar na ito at patuloy na nangganganak para dumami ang halimaw. Silang dalawa ay napatigil nang makita ang malaking butas at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Hindi nila alam may naglalakad na pala sa likod nila na halimaw. Agad nilang naramdaman ang aura nito at sila ay nagulat. Siguro silang halimaw ang naramdaman nilang yon dahil wala naman tao na kayang mabuhay sa ganun klase ng lugar na puno ng mga halimaw. Nagpakita na nga ito at naghahanap pala ng mga tao na kanyang bibiktimahin. Agad itong pinuntahan ng dalawang hero at agad na hinanda ang kanilang sarili. Gumawa agad ng isang atake si Golden Ball patungo sa halimaw, ngunit wala itong silbi at sinalaglang. Laking gulat niya nang masaksihan niya ito. Hindi niya alam gumagapang na pala ang mga galami nito patungo sa kanya at agad siyang pinalibutan sa paa. Nang makuha na siya ng halimaw agad siyang hinampes sa kalsada at binalibag sa isang gusali. Sunod naman inatake ng halimaw si Spring Mustacho. Agad nitong pinakita ang kanyang bilis sa paggamit ng espada. Nasalag niya ang bawat atake ng halimaw at ito'y panandalian na tumigil. Gumawa ng isang espesyal na atake ang hero ngunit naiwasan lang ito ng halimaw. Sa tingin niya hindi niya kaya ang isang ito at palihim na humingi ng backup sa Hero Association. Tinanong niya ang halimaw kung dito ba siya pinanganak at sumagot naman ito na hindi daw. Nagpunta lang siya sa lugar na ito dahil kanyang nabalitaan na ang malalakas na halimaw ay nagsama para pumunta sa lugar na ito. Pero mukhang ito daw ay isang balita lang na hindi naman totoo. Ngunit kanyang napagdesisyonan na gawin totoo ang balita na meron malakas na halimaw sa lugar na yun. Naalerto na nga ang Hero Association at napag-alaman na wala ng malay si Golden Ball at si Spring Mustacho ay nasa panganib. Agad-agad na pinatawag ang mga Class A hero na nasa malapit na lugar para tumulong sa paglaban sa halimaw dahil hindi na kinaya ng hero na ito lumaban pa at siya ay bumagsak na. Di naman nakaramdam ng kasiyahan ang halimaw sa pagpinsala niya sa dalawang hero dahil hindi man lang daw niya narinig ang sigaw ng mga ito. Kaya naman nagpa siya itong maglakad para hanapin kung saan nakatira ang mga tao. Pagtalikod niya biglang tumambad ang isang anino na papalapit sa kanya. Yun pala ito ay si Saitama at mukhang kakatapos lang bumili sa grocery para magluto ng tanghalian. Pagdating ng ating bida sa harap ng halimaw, bigla itong gumawa ng atake at pinalibot ang mga galami patungo kay Saitama. Nang makita niya ang mga galami ng halimaw ay kanyang naalala na nakalimutan niya palang bumili ng parang seaweed na ihahalo sa sabaw. Kaya naman tinapos niya ang halimaw at ang mga galami nito ay ginawa niyang sahog para sa sabaw. Ikinwento ng dalawang hero ang nangyari sa kanila sa City Z. Sila ay swerteng nakaligtas sa atake at hinala nila na nandun pa din ang halimaw na nakalaban nila at nag-iikot sa syudad, ngunit hindi nila alam na pinaslang na pala ito ni Saitama at ginawang sabaw. Isang malaking butas sa gusali ang kanilang nakita at ang hinala nila ay nanggaling ito sa halimaw, pero ang totoo ay galing ito sa suntok ni Saitama na siyang tumapos sa halimaw at nag-iwan ng marka sa gusali. Talaga namang gulat na gulat sila sa kanilang mga nakita. Nakita din sa sahig ang parte ng galami ng halimaw. Agad na kumalat sa syudad ang pinsalang nagawa ni Saitama sa isang gusali at kanilang pinaniniwalaan ay nagmula ito sa halimaw. Kinabukasan nabasa nila ang ulat sa dyaryo kung saan tinalo ng halimaw ang dalawang Class A na hero, at si Saitama naman ay tumaas ang rank mula 388 papuntang 342 ito ay dahil sa ginawa niyang pagpigil kay Sonic. Kung alam lang din sana ng Hero Association na si Saitama ang tumapos sa halimaw,
Malamang ay napunta agad ito sa Class S Rank 1. Habang si Genos naman ay hindi pa din gumagalaw ang rank dahil wala pa siyang nagagawa sa buong linggo. Pero kung sa pagiging sikat naman ang usapan ay nag-rank 6 si Genos, nagulat naman si Saitama kung paano ito nangyari. Nagsimula ang kwento sa isang kalawakan kung saan tila may tinitignan ang Hero Association at sila ay nagulat sa kanilang nakita. Isang malaking meteor ang maaring pumunta sa Z-City at kailangan nila itong pigilan sa madaling oras. Agad nilang pinatawag si Genos para tumulong sa sitwasyon at siya ay nagpaalam na sa kanyang master na si Saitama. Pagdating niya sa lugar kung saan siya pinatawag, agad na nagpakita ang isang matanda na may pangalan na Silver Fang. Isang Class S hero at rank 3 sa kanyang class. Ayon sa matandang hero, ang lahat ng mga Class S ay pinatawag sa Hero Association ngunit silang dalawa lang ang nagpakita at pumunta dito. Siguro ay masyadong malayo at busy ang ibang hero kaya hindi na sila pumunta. Ganun pa man may kailangan silang ayusin na problema kaya sila pinatawag. Ayon kay Silver Fang, isang malaking panganib ang nag-aabang sa kanila at sa mga tao. Dahil tatama na ang malaking meteor sa Z-City sa loob ng 35 minutes kaya naman nagtanong ang Hero Association kung may mga Class S ba na hero na kayang puksain ang malaking meteor na ito. Kung hindi nila ito mapigilan ay mabubura sa mapa ang City Z at madaming buhay ang mawawala. Ayon pa sa matanda, mukhang wala na daw silang magagawa at ang kailangan na lang nila isipin ay mag-evacuate at iligtas ang mga mahal nila sa buhay. Tinanong ni Genos si Silver Fang kung siya ba ay lilikas din. Sumagot naman itong hindi dahil hindi niya pwedeng iwan ang dojo na henerasyon ng tumatakbo sa kanilang pamilya. Sa patuloy niyang pagsasalita ay nawala na pala si Genos sa kanyang likuran. Nagbigay na rin ng babala ang Hero Association sa mga tao at sinabing kailangan nilang lumikas sa loob ng 21 minutes bago tumama ang malaking meteor sa kanilang lugar. Makikita sa mukha ng mga tao ang takot dahil mukhang wala na silang magagawa dito. Habang si Genos naman ay agad na pumunta sa lokasyon ng meteor at susubukan niya itong pigilan, ang karamihan sa mga tao ay nawalan na ng pag-asa na makakaligtas sila sa pagtama ng meteor na ito. Agad binuksan ni Genos ang dalang niyang malita. Ito pala ay bago niyang armas sa katawan at mukhang masusubok ang lakas nito sa paparating na meteor. Bigla naman may nagpakita na isang robot at mukhang tutulong sa pagpuksa sa meteor. Agad tinanong ni Genos kung tutulong ba ito at handang itaya ang kanyang buhay para iligtas ang mga tao. Pero sumagot ito na ayaw niya daw tulungan si Genos, nagpunta lang siya para itesting ang bago niyang weapon at ang meteorite ay isang perfect target. Ayon kay Genos, pag tumama ang meteor ay mamatay siya. Ngunit sinagot siya ng robot at sinabing walang mangyayari sa kanya dahil ang kausap niya ay isa lang palang remote control na machine at ang tao ay malayo sa lugar kung saan tatama ang meteor. Agad na gumawa ng atake ang nagpakilalang robot na si Metal Knight at tinarget na nga ang malaking meteor. Ito'y lumikha ng malakas na pagsabog na kitang-kita mula sa ibaba. Lubos na humanga si Genos sa lakas ng hero na si Metal Knight dahil akala niya ay napuksa nito ang meteor. Pero tila walang nangyari at patuloy pa rin itong papunta sa ibaba. 33 seconds na lang ang natitira bago tumama ang meteor sa syudad at kailangan ng gumawa ng aksyon ni Genos dito. Kailangan niya ng 5 seconds para mag-charge sa kanyang atake at siya'y nangangamba na sisabog din ng meteor sa lugar dahil ito'y malapit na. Napatanong din siya sa kanyang sarili kung kaya ba ng bago niyang weapon na pigilan ang isang malaking meteor na ito. Bigla naman nagpakita sa likod si Silver Fang at sinabing masyado pa siyang bata para mag-alala ng sobra, gawin niya lang daw ang lahat kung ano man ang maging resulta. Naisip niya ang kanyang master ni Saitama dito at gumawa agad ng atake para pigilan ang meteor, binuhos na niya lahat ang kanyang lakas at umasang mapupulbos ang meteor. Pero tila walang nangyari at naubos lang ang kanyang lakas. Nawalan na ng pag-asa si Genos at tinanggap na dito na ang kanyang katapusan, ngunit biglang nagsalita sa likod si Saitama at sinabi sa matanda na siya na ang bahala kay Genos. Nagulat naman si Silver Fang kay Saitama at tinanong kung sino siya. Sumagot ito na isa siyang hero. Agad na tumalon si Saitama papunta sa meteor. Nagawa niyang pasabugin ang meteor pero dahil malapit na ito sa kanilang lugar ay kumalat pa din ito. Ang tanging nagawa niya lang ay pigilan na hindi mabura sa mapa ang Z-City. Pagkalipas ng 3 araw, makikita ang total destruction na nangyari sa kanilang lugar. Ayon kay Genos, kung si Saitama daw sana ang agad na tinawag ay napigilan sana ng mas maaga ang pagbagsak ng meteor. Sumagot naman si Saitama na ayos na daw yun dahil napigilan niya ang mas malalang damage ng meteor at maswerte pa din sila na walang tao ang nasawi sa pangyayaring yun. Napaisip si Genos na tama nga ang kanyang master, kung hindi niya yun ginawa ay talagang mapupulbos ang City Z at lahat sila ay masasawi. Pero ayon kay Genos, wala daw idea
idea si Saitama na ang ilan sa mga tao ay sinisi siya sa pagkasira ng iba't ibang bahagi ng lugar at pinagmukha pa siyang masama ng mga ito. Napaisip din si Genos na hindi na niya ito kailangan banggitin pa. Agad na napatanong si Saitama kung umangat na daw ba ang kanilang ranking dahil ginawa nilang yun. Sumagot naman si Genos na umangat ang kanyang rank mula 17 to 16, habang si Metal Knight naman ay mula 7 to 6, at si Saitama ay malaki ang inangat mula rank 342 siya ay naging rank 5 class C. Laking gulat ni Saitama nang marinig niya ito dahil sobrang laki ng inangat niya. Pero ayon kay Genos mas malakas pa siya sa mga class A at class S dahil sa kanyang ginawa. Sa tingin din daw niya na kung hindi nagkalat ang meteor sa lugar ay mapupunta agad siya sa class S rank 5. Agad na lumabas si Saitama para silipin ang mga pinsala na dulot ng meteor. Kitang-kita sa lugar ang malaking epekto nito. Bigla naman nagpakita ang isang hero na si Tiger at sinabing nandaya daw si Saitama kaya ito nag-rank ng mataas. Tinawag din nito ang kanyang kapatid para pagtulungan si Saitama dahil hindi sila natuwa sa ginawa nito. Ayon sa kanila kahit sino ay walang makakagawa nun na mag-rank up ng sobrang bilis ng walang pandadaya kaya gusto nilang turuan ng leksyon si Saitama. Gusto sanang bugbugin ni Tiger ang ating hero ngunit sinabi ng kapatid nito na wag na daw at naisip nito na gumawa na lang ng iskandalo dahil alam nilang galit ang ibang tao sa kanya dahil sa pagkasira ng Z-City. Ito ay nagsimulang sumigaw at tila pinaparinig sa mga tao na paano daw nagagawa ni Saitama na magpakita pa sa lugar kung siya naman ang dahilan ng pagkasira nito. Ginamit nila ang galit ng mga tao para pagkaisahan si Saitama. Patuloy na sumisigaw ang kapatid ni Tiger at sinabing hindi niya naligtas ang mga tao kung wala naman natira sa mga bahay nito at walang mapuntahan. Talagang pinamukha niya kay Saitama na siya ang dahilan ng pagkasira ng syudad at ang mga tao naman ay parang nauuto na sa kanyang mga sinasabi. Nagsimula na ngang magsalita ang mga tao at sinisi nila kay Saitama ang pagtama ng meteor sa kanilang lugar. Tila nakakainis kung iyon iisipin. Patuloy pero nitong sumisigaw at pinapahinto na si Saitama sa kanyang pagiging hero. Nakita din ni Genos ang article tungkol kay Saitama at ito'y sinisisi sa pagkasira ng kanilang lugar. Habang si Saitama naman ay nakatayo lang sa gitna at nakikinig sa sigaw ng mga tao. Bigla naman nagpakita si Silver Fang at sinabi sa isip na niligtas talaga ni Saitama ang kanilang lugar dahil ito'y kanyang nasaksihan. Ganun pa man siya ay nalulungkot kung paano siya tratuhin ng mga tao kahit niligtas niya ito. Ayon kay Fang siya ang pinakamalakas na tao na kanyang nakita. Sumigaw muli ang kapatid ni Tiger at sinabing mukhang lalaban na daw si Saitama at ito'y galit na dahil ito talaga ang plano nila mula nung una. Kung talagang hero daw si Saitama ay lumaban siya ng patas sa kanila. Dumating na din si Genos sa lugar para masaksihan ang nangyayari. Paglapit ni Tiger ay agad itong sinapak ni Saitama at tumalsik. Sumunod naman ang kanyang kapatid at pinigilan niya lang ito gamit ang isang kamay. Makikita sa mukha nito ang sobrang sakit ng pagpisil ni Saitama at napasigaw na lang ito na ayaw na niya. Siya rin ay humingi ng tawad at sinabing nang sisinungaling lang siya. Pero sumigaw naman si Saitama na totoong siya ang sumapak sa meteor at kung may reklamo daw ang mga tao ay malaya silang sabihin ito. Nagsalita ang isang lalaki na dahil daw kay Saitama ay nasira ang kanyang bagong kotse. Sobrang galit na din ang ating bida at sumigaw ito na kasalanan yun ng lahat ng meteor. Hindi niya daw ginagawa ang pagiging hero para sa kanilang mga papuri, ito'y ginagawa niya dahil gusto niya. Bigla naman lumapit si Genos at pinigilan na si Saitama at niyaya na niya itong umuwi. Agad silang naglakad paalis sa lugar. Tila galit pa din si Saitama at hindi niya daw makakalimutan ang mukha ng lalaking yun. Sinabi naman ni Genos na wala siyang ibang kilala na ganun ang pagkatao kundi ang kanyang master at sinabi nito na kahit hindi siya nakakatanggap ng papuri sa mga tao ay susundan pa din niya ang kanyang master. Tila may nagpakita naman ng mga halimaw at nasagap nila ang balita na may isang class C hero na dumurog sa meteor at ito'y magpapatuloy sa sunod na episode. Sa simula ng episode 8, bumungad ang isang malaking pusit na halimaw at sinabi sa mga tao na kung ayaw nilang masaktan ay kailangan nilang ibigay ang lupa sa mga katulad niyang halimaw na nakatira sa dagat. Agad din na nagpakita si Saitama sa harap ng halimaw. Nang makita siya nito, tinanong nito kung kabilang ba si Saitama sa mga pusit dahil sa hugis ng kanyang ulo sabay tawa ng malakas, at yun na ang kanyang huling tawa dahil agad siyang pinaslang ni Saitama nang walang sinasabi. Nabalitaan ng mga tao na si Saitama na naman ang gumawa nito pero hindi nila alam ang kanyang pangalan. Ang mahinang hero na si Mumen Rider ay na-curious din kay Saitama dahil sa kanyang nasaksihan, at ito'y nagsaliksik pa sa mga sinasabi ng tao kay Saitama sa mga forum. Sa kabilang banda naman tila isa-isa nang lumalabas ang mga halimaw na nagmula sa ilalim ng dagat. Sila ay nagpasya ng sakupin ang lupa at mukhang nagsawa na sila manirahan sa dagat. Agad na may dumating na isang hero na si Stinger at ito'y Class A rank 11.
Natuwa dito ang mga tao dahil sila'y mukhang ligtas na. Sa kabilang banda, masayang binalita ni Gino sa kanyang master na siya ay nag-rank sa Class C rank 2 at malapit na siyang mapunta sa Class B. Ibig sabihin din ito ay mawawala na ang kota niya kada isang linggo. Pagbukas ni Saitama ng television agad na bumungad ang balita tungkol sa Clan of the Sifu, katulad ng pusit na kanyang pinaslang. Ayon sa balita nagpakita ito sa City J at inaatake kung sino ang makita nila sa kanilang daan. Pinakita din ng hero na si Stinger at ito'y pagod ng makipaglaban dahil sa dami ng halimaw. Siya ay nabugbog na pala kahit may mga napaslang siya, at mukhang hindi pa din nauubos ang bilang ng mga halimaw na kanyang kalaban. Agad siyang gumawa ng atake para ubusin pa ang 4 na halimaw at siya'y nagtagumpay sa ginawa niyang iyon. Ang akala niya ay tapos na ang kanyang misyon ngunit nagpakita na naman ang isang halimaw at siya'y sinuntok paitaas. Si Genos at Saitama naman ay agad na pumunta sa lugar para tulungan ang hero na si Stinger. Si Mumen Rider naman at iba pang klase na hero ay gusto sanang tumulong pero biglang nag-announce ang Hero Association na kailangan nilang lumikas dahil ang threat level ay demon at walang magagawa ang mga katulad nilang klase hero sa mga halimaw na ito. Pero nagmatigas si Mumen Rider at dumiretso sa lokasyon. Nakita naman ng isang hero ang halimaw at mukhang ito ang king ng Seafolk dahil ito'y mag-isa na lang. Bigla itong lumitaw sa kanyang likuran na labis niyang kinagulat. Sinipa niya ang halimaw pero wala itong epekto at siya'y napaatras. Nagpakilala ang hero na si Lightning Max. Balak sana nitong tumakbo dahil alam niyang wala siyang laban ngunit sinuntok agad siya ng halimaw at hindi pinaligtas. Muli siyang bumangon at gumawa ng atake pero bigo pa din siya at hindi man lang umusag ang halimaw dito. Siya ay sinuntok ulit palabas ng building. Buti na lang sinalo siya ng classes hero na si Puri Puri Prisoner. Siya ay nakulong dahil sa mga pag-atake niya sa mga gwapong lalaki. Nagpakita din sa eksena si Speed o Sonic. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakita na ang halimaw at patungo sa kanilang lokasyon. Tila galit si Puri Puri sa halimaw dahil inatake nito ang dalawa niyang crush na hero. Nagpalaki ito ng katawan at napunit ang kanyang damit, ngunit bigla niyang naalala ang damit na yun ay binigay sa kanya ng kanyang boyfriend, kaya naman nagalit ito ng husto at sinisi ang halimaw. Ngunit natuwa lang ito at agad siyang sinuntok. Mukhang malakas din ang hero dahil tila hindi ito natablan at nakaganti ng suntok. Sinuntok niya ulit ang halimaw at ito'y napaangat sa lakas. Sa isip naman ni Sonic umaasta lang si Puri Prisoner na normal lang pero ito'y talagang nasaktan na. Muling nag-transform si Puri Prisoner dahil hindi na daw siya makakapayag na saktan pa ng halimaw ang iba pa niyang mga crush. Mas lumaki pa ang kanyang katawan at naging hubot-hubad. Siya'y tumalon paitaas at lumabas ang mga pakpak, kasunod nito ang sunod-sunod na suntok sa halimaw. Naramdaman ni Genos ang aura na ito at agad na pumunta sa lokasyon. Pagkatapos naman ng atake ni Puri Prisoner ay parang wala lang ito sa halimaw, agad itong umatake ng sunod-sunod. Sobrang binugbog niya ang hero at mukhang dito na matatapos ang kanyang buhay. Pagkatapos nun tinanong ni Sonic kung sino ba ang halimaw at ito'y nagpakilala na si Deep Sea King. Siya ang lord ng clan of the Seafolk at ang lugar daw na yun ay kailangan niyang pagharyan. Sumagot naman si Sonic na tingin daw ba niya na sapat ang lakas niya para pagharyan ang isang lugar na siya lang mag-isa. Nagbabala si Sonic na kung magpapakita ng respeto ang halimaw ay bubuhayin niya ito. Hindi daw siya isang hero pero kayang-kaya daw niya siyang paslangin. Sumugod ang king kay Sonic pero agad niya itong naiwasan. Pagtapos niya makaiwas ay sinipa niya ang mukha nito. Kitang-kita niya ang galaw ng halimaw kaya madali niya itong maiwasan. Parang wala ngang tsansa na mahuli ng halimaw si Sonic dahil sa bilis nito. Pero dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, muling nakabalik ang king sa kanyang lakas at malapit na nitong mapantayan ang bilis ni Sonic. Sa kabilang banda naman ang makulit na si Mumen Rider ay patuloy pa din na pumunta sa lokasyon kahit inanunsyo na ang panganib ng halimaw. Ang mga hero na lumaban ay natagpuan na walang malay sa pinangyarihan ng laban. Sila ay aksidenteng nagkita ni Saitama at tinanong nito kung nakita daw ba niya si Genos. Muntik din mahuli ng Sea King si Sonic, buti na lang ay nagawa niya habarin ang kanyang damit at siya'y tumakbo. Sa kanyang paglayo nakita niya si Genos at tinanong kung nagpunta daw ba ito para sa halimaw. Kung ganun ay kalimutan na daw niya ito dahil sobrang malakas ang Sea King. Kahit pa magtulong ang ilan mga hero sa atake ay matatalo pa din sila ng sabay-sabay. Sunod na pumunta ang Deep Sea King sa evacuation center. Makikita dito ang napakaraming tao at ito'y kanyang naramdaman. Tuwang-tuwa ang halimaw at ito'y gigil na. Agad siyang tumalon patungo dito at mga tao ay nagulat. Sila ay takot na takot dahil ito na ang kanilang katapusan. Sinubukan itong pigilan ng hero na si Tiger gamit ng isang pakiusap. Sila ay sumusuko na at susundin daw nila ang lahat ng kanyang sasabihin basta wag lang daw silang paslangin. Pero sumagot ang halimaw na nagpunta
pupunta siya sa lupa para sa kanilang kamatayan at ito'y hindi nila mapipigilan. Kung meron man daw siyang gusto, ito ay marinig ang kanilang mga sigaw ng maayos habang sila'y pinapaslang. Sobra silang natakot nang marinig nila ito, pati ang Class C hero na si Tiger ay napaihi sa kanyang pantalon sa sobrang takot. Buti na lang ay may mga hero na pumunta sa harap at nagpakita ng lakas ng loob na harapin ang halimaw. Habang si Saitama naman ay sumakay na kay Mumen Rider dahil hindi pa din niya mahanap ang lokasyon ng halimaw at nagpatulong na siya dito. Pero mukhang wala na siyang aabutan dahil ang mga hero na naglakas loob na tumulong ay isa-isa nang tumamba sa kamay ng halimaw. Buti na lang nakarating na si Genos at maliligtas niya ang mga tao at ito'y magpapatuloy sa susunod na episode. Agad na tinanong ni Genos ang halimaw kung isa siya sa mga sea folk at sumagot ang halimaw na ano naman kung ganon. Sinabi ni Genos na nagpunta siya para tapusin ang halimaw. Agad siyang umatake at sinapak ang halimaw. Kita sa mukha nito ang epekto ng sapak ni Genos at lumikha ng malaking pagsabog. Agad na nagsigawan ng mga tao dahil akala nila ay madaling natapos ang halimaw. Laking gulat nila nang bumangon ito at winasak si Genos. Pinutol nito ang kamay niya at nagsabing siya ay galit na. Naging kampante si Genos kaya nagawa iyon ng halimaw. Habang si Saitama naman ay nakausap ang Hero Association at tinatanong kung saan ang lokasyon ng halimaw para madali siyang makapunta. Sa una ay nag-aalangan sila baka hindi daw totoong malakas si Saitama pero sumagot ang isa nitong kasama na ngayon na nila mapapatunayan kung gaano kalakas ang ating bida kaya naman agad nilang tinuro ang lokasyon ng halimaw. Si Genos ay may natitira pang lakas para lumaban at sinabihan niya ang mga tao na hanggat maaari ay lumikas na sila habang nilalabanan niya ang halimaw na yun. Sinimulan tumakbo ng mga tao pero hindi pumayag dito ang Sea King at agad na lumusab sa mga tao pero siya ay pinigilan ni Genos at sinipa ang mukha nito. Sila ay patuloy na nagpalitan ng suntok at mukhang kinakaya ito ni Genos kahit isa na lang ang kamay nito. Isang bata ang napalingon sa kanilang laban at nag-cheer kay Genos na kaya niya daw yon. Pero hindi natuwa ang halimaw at dinuruan niya ng asido ang bata. Agad itong nakita ni Genos at iniligtas ang bata sa kapahamakan kaya naman siya ang naluso sa asido ng halimaw. Sunod siyang binato palabas ng gusali. Sa kalagayan niyang ito tila wala na siyang magagawa sa napakalakas na halimaw na ito. Ganun pa man natuwa sa kanya ang halimaw dahil nakuha niya siyang masugatan pero agad din naman itong gumaling dahil sa walang tigil na ulan. Tatapusin na sana ng Sea King si Genos pero biglang nagpakita sa likuran si Mumen Rider at binato ang bisikleta sa halimaw. Umamba ito at nagpakilala pero mukhang siya ay pagod na dahil sa kakabisikleta. Sumugod ito at sinuntok ang halimaw pero talagang napakahina ng hero na ito at winasiwas lang siya ng halimaw hanggang sa tumalsik. Muli itong bumangon at sumugod. Siya ay swerte pa din dahil binatulang siya ng halimaw at hindi pinaslang. Tila nagmamatigas pa din si Mumen Rider at ayaw sumuko kahit alam niya na wala siyang laban. Pinakita niya pera ng puso ng isang hero na hindi umaatras sa laban. Nakita ng mga tao ang pagiging matapang ni Mumen Rider kaya naman nagsimula silang sumigaw para palakasin ang loob ng hero. Sa muli nitong paglusob pinatalsik lang ulit siya ng halimaw at nawala na ng pag-asa ang mga tao. Bago siya bumagsak, nagawa siyang seluhin ni Saitama at sinabing maganda ang kanyang nagawa. Nakita ng halimaw si Saitama at sinabing isa na amang basura ang nagpakita sa harapan niya. Tinanong din ng ating bida kung buhay pa daw ba si Genos dahil halos wala na ang katawan nito. Agad na tumayo si Saitama at sinabing gugulpihin niya lang saglit ang Sea Freak o kung ano man ang tawag dito. Hindi natuwa ang Sea King sa kanyang narinig at sinapak ang ulo ni Saitama pero hindi man lang ito nagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Natuwa dito ang halimaw dahil iba daw si Saitama sa mga basura niyang nakalaban dahil mukhang mas malakas daw siya sa mga ito. Sagot naman ng ating bida, sadyang mahina lang daw ang suntok ng Sea King at wala nang iba pang dahilan. Ang mga tao naman ay nagulat nang makita nila si Saitama dahil hindi pa din nila kilala ito at nagtatanong sila kung isa din ba itong hero. Buti na lang may nakakilala sa kanya at sinabi na isa siyang hero sa Class C at Rank 2. Nang marinig ng mga tao ang Class C rank ay nawalan na agad sila ng pag-asa pero napansin ng isang babae na hindi nasaktan si Saitama sa suntok ng halimaw. Nagpakilala naman ang halimaw sa harap ni Saitama at sinabing isa siyang King of the Deep at Lord of the Seas. Ayon dito ang lahat daw ng nabubuhay sa mundo ay nanggaling sa karagatan at ito'y kanilang ina. Sa madaling sabi siya daw ang nagmamay-ari ng mga nasa lupa. Tila wala naman pake dito si Saitama at narindi lang sa sinasabi ng halimaw na ito. Nagalit muli ang halimaw at agad na umatake ngunit hindi nito alam na katapusan na niya. Sa isang suntok na butas ang katawan nito at nawala ng buhay. Hindi man lang gumalaw sa pwesto si Saitama para tapusin ang isang to. Napasigaw ang mga tao sa kanilang nasaksihan at hindi rin sila makapaniwala. Sa puntong ito sa tingin ko ay makikilala na si Saitama ng lubusan. Pagtapos ng mga pangyayari si Genos at Saitama ay naglalakad at biglang may dumating na
liham mula sa Hero Association. Pagbukas nila ng box, bumungad ang napakadaming sulat, ang iba ay mga letter mula sa fans. Nagtanong agad si Saitama kung meron daw bang para sa kanya. Unang kuha ni Genos ay meron agad na isa kaya naman agad nila itong binasa. Nang makita ni Saitama ang liham para sa kanya, hindi maganda ang nakasulat dito. Sinabi sa sulat na walang may pake sa kanya dahil isa siyang duwag na mandaraya. Bumalik sa eksena ng pagpalang niya sa halimaw, meron palang isang lalaki na kumontra sa sinasabi ng mga tao. Sinabi nito na baka mahina lang daw talaga ang halimaw kaya nagawa ni Saitama tapusin ang halimaw sa isang suntok. Sinabi naman ng isa na madaming hero na ang mga tumamba. Agad sinagot ng kumag na lalaki na baka daw ang mga hero na yon ay lubos na mahihina. Hindi daw siya maniniwala na kaya itong tapusin ng Class C na hero sa isang suntok lamang. Maaari daw nilang tawagin ang kanilang sarili na Class A o Class S. Pero ang mga title na yun ay walang kwenta kung totoo ka namang mahina. Sa una ay walang samasang ayon sa lalaki na ito. Sinabi nila na binuwis ng mga hero ang kanilang buhay at ganun lang ang kanyang sasabihin. Nagalit na ang isang lalaki at inambehan ng suntok ang mayabang na ito. Kung hindi daw siya titigil ay makakatikim na siya. Rinig na rinig ito lahat ni Saitama at tumawa siya ng malakas. Sinabi nito na sinwerte na naman daw siya ngayon araw dahil nagawang pahinain ng ibang hero ang halimaw para paslangin niya. Laking gulat ni Genos nang marinig niya ito. Sinabi din ni Saitama na mabuti na lang daw ay late siyang dumating. Onti lang ang kanyang ginawa at siya na naman ang kumuha ng papuri. Nagkaroon na ng bulungan sa mga tao at isang lalaki ang nakaalala sa pangalan ni Saitama. Siya daw ang hero sa City Z na sinasabi nilang mandaraya dahil nagawa nitong umangat agad ang ranking ng sobrang bilis. Lumapit si Saitama sa mga tao at pinamukha pa nito na nandaya lang siya kaya naman talagang napapaniwala na ang mga tao. Ayon sa mga bulungan mas hero pa daw tignan ang ginawa ng ibang mga hero kumpara sa kanya dahil nakipaglaban ito ng matagal sa halimaw at siya lang ang kumuha ng credit para dito, sa tingin nila ay hindi ito patas. Laking gulat ni Genos kung bakit ito sinasabi ng kanyang master, ito daw ba talaga ang kanyang gusto? Kung anuman daw ang tahakin ng kanyang master ay hindi siya haarang sa mga plano nito. Bumalik muli sa eksena ng pagbukas nila ng letter at may huling liham na galing sa fans at ito'y nagpasalamat kay Saitama. Sunod naman inabot ni Genos ang liham na mula sa Hero Association. Ang akala niya ay tatanggalin na siya sa pagiging hero pero pagbukas niya ng letter ay na-promote pala siya sa ranking. Siya ay naging rank 1 na sa Class C. Agad naman siyang pinatawag sa Hero Association at binati sa pangangat niya sa rank 1. Tinanong din ng mga miyembro kung gusto daw ba niyang umalis ng rank C at pumunta na sa rank B pero kung ayaw niya ay maaari naman siyang magstay sa rank C top 1. Sinabi ng ating bida na ayos lang daw kahit magsimula siya sa pinakamababang rank sa Class B. Magpapataas na lang daw siya ulit ng rank. Bukod dito wala na din siyang kota sa Class B kaya tinanggap na niya ito. Ang ibang miyembro sa taas ay nagkwentuhan. Alam nilang siya ang tumapos sa Deep Sea King pero nandun pa rin ang balita na isa siyang mandaraya. Kahit ang physical exam ni Saitama na nakapag-set ng overall record ay balita din na siya ay nandaya. Ayon naman sa isang to, ang chismis ay mananatiling chismis. Wala na daw dapat silang pagdudahan pa sa ngayon dahil kung totoong hindi siya nandadaya ay makakasurvive siya sa Class B pero kung totoo man daw na nandadaya si Saitama ay pagsisisihan niya ito balang araw. Nakarating ang promotion ni Saitama sa Class A Hero Rank 1 na si Amay Mask. Pati na rin ang balita na ito ang tumapos sa Deep Sea King, mukhang nagkaroon siya ng pangamba na baka mahijitin ito ang kanyang rank balang araw. Pagkatapos niya sa Hero Association, siya ay dumiretso sa isang kainan at nakita niya dito si Moomin Rider. Nagpasalamat din siya na pinasakay siya sa kanyang bike kahit ito'y pagod na sa kakapedal. Nilibre siya ni Moomin Rider ng makakain at siya din pala ang nagpadala ng letter kay Saitama na humingi ng pasalamat. Nagpakita naman ng isang manghuhula at nakita nito ang mangyayari sa mundo. Tila may paparating daw na isang malakas na kalaban. Kitang-kita sa mukha nito ang takot dahil katapusan na daw ng mundo. Mula sa malayong kabundukan tila nagising na nga ang natutulog na halimaw at ito'y nakawala sa mahabang panahon. Tila isang malaking dragon ang agad na bumangon at patungo sa direksyon ng mga tao. Kilala din ito ang naunang mga halimaw na sinubak sakupin ang mundo. Kung hindi man daw nila ito nagawa, ang kanyang Terror Lizard Clan na ang bahala na gumawa nito. Sa paglalakad ng malaking nilalang, nakasalubong niya ang mga sundalo at agad siyang pinaulanan ng mga missile. Sa isang eroplano sakay nito ang malakas na hero na si Tornado. Mukhang ito na ang bahala sa lizard na ito. Nagpakilala ang halimaw na Ancient King na gawa na daw niyang sakupin ang mundo noon pero busy sa tawag si Tornado at wala itong pake. Agad na umatake ang halimaw pero madali lang ito naiwasan ng hero. Nagsalita ang lizard na kung gusto daw siyang matapos kailangan niya ng isang malaking bulalakaw. Sumagot naman si Tornado na gagawin niya ito mukhang hindi siya nagbibiro. Makikita sa taas ang pagbagsak nito na siyang tumapos sa buhay ng lizard. Si Saitama at Genos naman ay namataan na nag-ensayo kasama
kasama si Silverfang, inimbitahan sila sa kanyang lugar para ituro ang kanyang teknik pero hindi sila nabilib dito at sinabing hindi nila ito gagawin. Nagalit ang alalay ni Silverfang at sumugod, tinanong niya kung siya na daw ba ang pinakamalakas niyang alalay. Sinabi naman ni Silverfang na may malakas siyang estudyante dati pero ito'y nag-iba ang ugali at hindi na magawang idisiplina. Binugbog nito ang lahat ng estudyante ni Silverfang hanggang sa matakot sila at mag-quit na sa dojo. Garo ang pangalan ng kanyang estudyante at top 1 ito sa kanyang klase pero dahil sa ginawa niya, binugbog niya ito at pinaalis ng dojo class. Nagalit muli ang estudyante niya nang tawagin ni Saitama si Silverfang na matanda. Sinabi ng estudyante na bagong hero lang daw si Saitama at baka pagsisihan niya ang hindi paggalang sa kanyang master. Ngunit pinigilan na siyang magsalita ni Silverfang dahil mapapahiya daw sila. Si Saitama ay mas malakas ng maraming beses kung ikukumpara sa kanya. Bigla naman binuksan ang pinto ng lalaking ito at takot na takot, pinapatawag daw ng Hero Association ang lahat ng Class S na hero na tumungo sa headquarters. Agad na niyaya ni Gino si Saitama para sa kanyang tulong. Pagdating nila sa Hero Association, nakasalubong nila ang hero na si Atomic Samurai. Bumati ito sa kanila maliban kay Saitama dahil hindi nito alam ang kanyang pangalan. Pinakilala naman siya ni Silverfang at inaya din daw nila ito para tumulong sa problema. Ayon sa matanda na balang araw ay magiging top 1 din sa Class S si Saitama dahil sa lakas nitong taglay. Inabot naman ng ating bida ang kanyang kamay para makipagkilala pero hindi ito tinanggap ng hero dahil kinikilala niya lang daw ay ang mga malalakas. Sa oras daw na umangat na ang rank ni Saitama ay babatiin niya ito ng may paggalang. Nagpakita din si Tornado at hindi natuwa sa pagsama ni Saitama sa headquarters. Ayon dito sumama lang siya dahil gusto niyang makipagkaibigan sa malalakas na hero kaya naman pinapauwi na siya ni Tornado na talaga namang napakasanggit. Ang lahat ng malalakas na Class S hero ay naupo sa isang kwarto at sila ay may hinihintay. Puri-Puri Prisoner rank 17, Genos rank 16, Metalbat rank 15, Tank Top Master rank 14, Flashy Flash rank 13, Watchdogman rank 12, Super Alloy Blackluster rank 11, Pig God rank 10, Drive Knight rank 9, Zombieman rank 8, King rank 7, Metal Knight rank 6 pero absent, Child Emperor rank 5, Atomic Samurai rank 4, Silverfang rank 3, Terrible Tornado rank 2, Blast rank 1 pero absent din, at Saitama Class B rank 63. Dumating na ang kanilang hinihintay at agad itong nagsalita. Ipinatawag sila para sa isang misyon, yun ay ang iligtas nila ang Earth. Ganun pa man sa kabila ng kanilang lakas, walang kasiguraduhan na kahit sila ay makakaligtas sa panganib na nag-aantay sa kanila. Ayon pa dito ang pag-atras sa laban ay isa ding katapangan para sa kaligtasan, pero ang mga magpapatuloy naman ay mananatili ang kanilang rank. Ganun pa man kapag nagpasya na silang magpatuloy ay wala na itong atrasan. Nagsalita naman si Metalbat na kung ano man daw ang nangyayari, siguraduhin nilang may kabuluhan ito dahil lumiban siya sa piano performance ng kanyang kapatid para dito. Kung wala lang daw itong kwenta ay wawasakin niya ang building ng Hero Association. Sinabi naman ni Tornado na hindi niya yun magagawa sa armas niyang napakapayat at silang dalawa ay tuluyan ng nagtalo. Binalita din nila sa mga hero na pumanaw na ang magaling na manghuhula na si Shibabawa dahil hindi nito nakayanan ang kanyang nakita sa mangyayari sa mundo. Malaking tulong ang matandang ito dahil nagagawa niyang makita ang mga lindol at pag-atake ng mga halimaw. Sa pagpanaw nito ay magiging malaking problema ito sa kanila dahil hindi nila alam kung kailan ulit aatake ang mga halimaw. Nag-iwan ito ng sulat para sa kanila bago malagutan ng hininga. Pinakita nila ito sa mga hero at sabay-sabay nilang binasa na nasa panganib ang mundo ng mga tao. Hindi naniwala dito ang batang hero at nagsabi na kung maari ay aalis na siya. Pero sinabi ng miyembro ng Hero Association na lahat ng prediction ni Shibabawa ay 100% na tama. Kailangan nilang maghanda sa susunod na 6 na buwan dahil hindi na nila alam ang mangyayari dahil wala na ang manghuhula. Nagsalita naman si Saitama at sinabing kahit ito'y sa susunod na 6 na buwan maaring mangyari na ito ngayon o kaya naman kinabukasan. Sumang-ayon naman ang lalaking ito at tinanong kung sino siya. Hindi na nagawang magpakilala ng ating bida dahil may narinig agad silang pagsabog na mula sa labas. Isang gusali ang inatake ng mga lumilipad na halimaw, uubusin daw nila ang mga hero at ang lupa ay mapupunta na sa kanilang kamay. Bago pa sila makalapit napaslang na sila ng isa pang lumilipat na nilalang at may 5 ulo at mukhang hindi ito hero. Paparating na din ang kanilang spaceship para sakupin ang mundo ng mga tao. Agad itong nakarating sa Hero Association at labis silang nagulat sa kanilang nakita. Ang destruction level ng spaceship ay 99.8%, ang CTA ay nawasak lang ng mabilisan, hindi sila handa sa prediction ng manghuhula na mangyayari na agad ito ngayong araw. Ang mga hero ay agad na kumilos, habang si Saitama naman ay nawala bigla at iniwan si Genos. Pumunta agad siya sa itaas para tignan kung ano ito. Pagtalon niya ay agad dumpensa ang spaceship at tumira
tumira ng madaming bala. Sinubukan pigilan ni Atomic Samurai ang nilalang sa labas, pero walang talabang espada niya dito at nabubuhay lang ulit ang halimaw na may 5 ulo. Nagpakita na din ng ibang hero at ito'y inunahan ng atake ni Puri Prisoner. Sila Genos naman ay nagpaplano na kung paano sila aatake sa loob o labas ng spaceship, habang si Saitama ay pinaslang na niya ang mga halimaw na nasa loob ng spaceship at siya ay tumatakbo at patuloy na naghahanap kung nasaan ang boss. Nagpakita na nga ang boss at ito'y nakaupo lang sa isang malaking kwarto. Tumayo na ito, siguro ay nakaramdam na siya na may nangyayari sa labas. Laking gulat ng nagbabantay sa monitor nila na madaming napaslang sa kanilang kasamahan, kahit ang kanilang pinakamalakas na kasama ay pinaslang agad ni Saitama. Nakaramdam ng takot ang isang ito at nagtataka siya kung anong klaseng nilalang si Saitama at paano ito nakapasok sa kanilang spaceship. Paglabas ng kanilang boss, tinanong agad nito kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bantay na may nakapasok sa kanilang spaceship at siya ay humingi ng tawad. Ayon dito, nagawa ng wasaki ni Saitama ang 23% ng kanilang sasakyan at ang nakakabahala ay mag-isa lamang ito. Sinabi naman ng boss na huwag siyang magpanik hanggat ligtas ang power sphere ay hindi mawawasak ang kanilang spaceship. Ayon pa sa boss, ang pinakamalakas niyang alagad na ang bahala kay Saitama, kaya wala na sila dapat ay pangamba. Pero sumagot ang bantay na napaslang na ito ni Saitama, kaya magpapatawag na lang daw siya ng iba pang mas malakas. Tinignan ng boss ang ating bida at tila na alarma sa kanyang narinig. Binalita na rin sa television ang misteryosong spaceship na ito at patuloy nilang binabantayan kung ano ang meron dito. Patuloy sa pakikipaglaban ang mga Class S na hero sa halimaw na ito, ngunit wala silang magawa dahil bumabalik lang ang katawan nito sa mga pinsalang natatamo. Muling umatake ang halimaw kay Puri Prisoner pero sumali na si Silver Fang at gumawa ng isang atake. Tumalsik ang halimaw at ito'y galit na. Sinabi nito sa kanyang kasama na kailangan na nilang bombahin ang mga ito para sila'y tapusin. Umalis ang isa nitong kasama papunta sa spaceship pero pinigilan siya ni Metalbat at dinurog. Makikita sa mukha ng halimaw na ito'y inis na inis na. Pinapatawag na din siya sa itaas dahil may nakapasok daw sa kanilang base. Patuloy na winawasak ni Saitama ang kanilang base at pumapasok sa mga kwarto. Ang mga Class S hero ay nagtulong-tulong para hindi makaalis ang pinakamalakas na halimaw na ito. Kahit patuloy ang kanilang atake ay hindi talaga namamatay ang halimaw na ito at bumabalik lang sa dati nitong anyo. Nagsalita ang isang hero na kailangan na nilang umatras dahil walang bisa ito. Pero ang mga Class S hero ay hindi nakinig. Ang halimaw naman ay minamadali ng umakyat ng tagabantay pero hindi daw niya ito magawa dahil sa mga hero na umaatake sa kanya. Nagulat ang bantay dahil pati ang mga nasa baba ay mahirap din kalaban. Tinanong ng halimaw kung ano na daw ba ang nangyayari sa loob. At sinabi ng tagabantay na higit sa kalahati na sa kanilang mga alagad ay napaslang na. Inutos na din ito na bombahin na ang kanyang lokasyon para matapos na ang mga hero. Habang patuloy si Metalbat sa kanyang pag-atake, tila napansin nito ang isang hugis marble na nasa loob ng halimaw at ito'y kanyang kinuha. Paghampas niya dito ay napaslang na ang kanyang kalaban. Agad niya itong pinaalam sa iba pang mga hero na ito ang kanilang kahinaan, kaya naman nagpatuloy agad ang mga hero sa kanilang pag-atake para mapaslang na ang halimaw na ito. Si Saitama naman ay binalaan na ng tagabantay na tigilan na niya ang kanyang pagsira sa loob ng kanilang base at siya'y umalis na. Kung hindi ay mapipilitan daw silang gamitin ang lahat ng kanilang puwersa laban sa kanya. Sumagot naman si Saitama na gustuhin man niya pero hindi na niya alam ang papunta sa labas. Medyo natuwa ang tagabantay at sinabi na ituturo nito ang daan kay Saitama palabas ng spaceship. Tinuro nito na pumunta siya sa kaliwang daan at umakyat sa hagdan para makalabas, pero nakaisip ng kalokohan si Saitama at ito'y nagpunta sa kaliwang daan. Takot na takot ang bantay nang marinig niya ito at talagang pinipigilan si Saitama, habang ang ating bida naman ay tuwang-tuwa habang siya'y tumatakbo. Pagpasok niya, nakita nito ang kwarto kung saan kino-control ang spaceship. Wala nang nagawa ang tagabantay kundi harapin si Saitama at labanan. Pinakita nito ang pinakamalakas niyang atake na kahit sino man ay wala daw makakatakas. Maging ang ibang bantay ay napaslang sa ginawa niyang atake na ito pero ang ating bida ay nakatayo lang sa gitna at walang pake sa sinasabi ng halimaw. Matapos ang kanyang atake, hindi man lang nagalusan si Saitama at nakuha niya ang isang bato na ginamit nito. Agad niyang binato sa halimaw na bantay at nawalan agad ito ng buhay. Nakita niya ang dalawang bantay na takot na nagtatago sa ilalim at tinanong kung saan matatagpuan ang kanilang boss. Sa labas naman ng spaceship nalaman nila Child Emperor at Genos na patuloy na lumalakas ang aura sa loob ng spaceship at labis nila itong kinabahala. Habang ang halimaw naman sa labas na hindi tinatablan ay malapit na nilang mapaslang dahil nalaman nila ang kahinaan nito. Isinagawa na ng isang bantay ang pagbomba sa kanilang lokasyon para matapos ang mga hero at nagulat sila nang makita nila ito. Mabuti na lang ay dumating si Tornado
tornado at pinahinto ang mga bomba na paparating, pinabalik niya ang mga ito sa spaceship at dun tuluyan na sumabog. Natakot ang tagabantay at sinabing gusto na niyang umuwi. Muling inatake ng mga hero ang halimaw na ito at kanilang pinagtulungan. Nakuha ni Silverfang ang isa pang marble at napaslang ang isa. Nataman ng isang natitirang halimaw si Silverfang at ito'y sunod-sunod na tumilapon sa mga bato. Tuwang-tuwa ang halimaw sa nagawa niyang ito. Habang ang boss naman sa loob ay naghihintay lang sa pagdating ni Saitama, silang dalawa na nga ay nagkita pero bago sila magsimulang maglaban sinabi muna ng boss na magpakilala muna sila sa isa't isa. Sinabi nito na ang pangalan niya ay Boros, ganun din ang ginawa ni Saitama at ito'y nagpakilala. Tinanong muli ng ating bida kung ano daw ba ang gusto nila sa mundo ng mga tao, bakit kailangan nila itong sirain. Sumagot ang halimaw na may isa kasing prediction 20 years na ang nakalipas na may makakatapat daw sa kanyang lakas sa pakikipaglaban at ito'y nagmula sa malayong planeta. Sinabi nito na napakalayo ng kanyang nilakbay para marating ang mundo ng mga tao at mukhang ito ang sinasabi sa prediksyon. Ang ilan naman sa kanyang mga alagad ay sinabi na baka gawa-gawa lang ito para siya ay lumayo sa kanilang lugar. Ganun pa man hindi siya naniwala dito at hinanap niya ang makakatapat sa kanyang lakas at mukhang nasa harap na nga niya ito. Agad siyang sinuntok ni Saitama at tumalsik palayo. Akala ng ating bida ay matatapos din ito sa isang suntok lang, pero bumangon agad si Boros at nagalit dahil nasira nito ang kanyang suot na armor. Ito'y nag-transform at nagpakawala ng isang malakas na aura. Agad itong sumugod kay Saitama at silang dalawa ay nagpalitan ng lakas. Sobrang bilis na ni Boros pero madali lang itong napantayan ng ating bida at nasuntok niya muli si Boros dahilan para maputol ang isa nitong kamay. Laking gulat ng boss na kahit nilabas na niya ang tunay niyang lakas ay madali lang itong naiwasan lahat ni Saitama. Sa labas naman ng spaceship patuloy na pumipinsala si Tornado at winawasak ang labas na bahagi nito. Napasigaw na lang ang iba pang mga halimaw sa loob at sila ay takot na takot na. Sinabi nila na katapusan na nila at masyadong malakas ang planeta na kanilang napuntahan. Umiyak na ang isang tagabantay at gusto na niyang umuwi. Tila galit na galit si Tornado at makikita kung gaano talaga ito kalakas. Maging si Genos ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at sa tingin niya ay kayang pulbasin ni Tornado ang spaceship na yun nang siya lang mag-isa. Dahil dito nagpasya na ang ibang hero na umuwi na dahil kontrolado na ang sitwasyon, naglakad papunta si Drive Knight kay Genos at nag-iwan ng isang babala bago ito umuwi. Sinabi nito na kailangan niyang mag-ingat kay Metal Knight dahil ito'y kanyang kalaban. Tinanong ni Genos kung bakit daw pero sumagot lang ito na malalaman niya din ito sa lalong madaling panahon. Ang kailangan niya lang daw gawin ngayon ay umiwas sa hero na yon. Sa kabilang banda naman ay hindi pero nila napapaslang ang isang halimaw na natitira. At mukhang ito'y lumalakas pa. Muling nagpakita si Silverfang at ito'y maayos na ang lagay. Nagulat dito ang halimaw at nawala sa kanyang depensa kaya naman nagawang mahiwa ni Atomic Samurai ang halimaw na ito. Agad-agad na kinuha ni Silverfang ang marble ng isang to at yun na nga ang kanyang naging katapusan. Isa na lang ang kanilang problema, ang malaking spaceship na nakaharang sa kalangitan at ang boss na si Boros sa loob nito. Habang ang mga Class C hero naman ay tumulong na lang sa pagligtas sa mga tao. Ang dalawang ito naman ay patuloy na naglaban sa loob, kitang-kita kung gaano kapantay ang kanilang lakas at walang gustong magpatalo. Tuwang-tuwa si Boros sa lakas ni Saitama dahil siya palang daw ang nakakalaban niya na ganun kalakas at kayang mabuhay ng ganun katagal. Sa kabila ng kanyang kasiyahan muli itong nagpakawala ng isang tira na kayang tumunaw ng kahit sinong tamaan nito. Pero buhay pa din naman si Saitama matapos ang atake na yon. Hindi naman bumilib ang ating bida kay Boros at sa mga sinasabi nito. Tinanong ni Saitama kung tapos na ba siya sa kanyang pag-atake. Mukhang nagalit na nga ito ng husto at gumawa na naman ng isa pang atake, sunod-sunod na suntok ang ginawa kay Saitama at makikita ang sobrang lakas ng nilalang na ito. Sa sobra nitong lakas ay tumilapon si Saitama hanggang sa labas ng mundo. Tila wala peren epekto ang mga atake ni Boros at bumalik lang agad si Saitama papunta sa Earth. Laking gulat niya dahil ibang aura na ni Saitama ang nagpakita pagbalik nito. Ganun peren ang ginawa ni Boros, ito'y agad na umatake at sobrang galit na nahuli siya ng suntok ni Saitama at sinundan pa ito. Muli lang nabuo ang halimaw mula sa pagkapiraso at ginawa nito ang kanyang huling atake para kay Saitama. Sinagot din naman ito ng ating bida ng isang huling atake. Ito'y tinawag niyang Serious Punch. Bumalik ang Tin Iron ni Boros papunta sa kanya at ito na ang naging mitya ng kanyang katapusan. Bago ito malagutan ng hininga nakapag-iwan pa ng salita kay Saitama at sinabing tunay nga siyang malakas. Aminado din siya na wala siyang pag-asang manalo sa ating bida. Sa pagtapos ni Saitama kay Boros, biglang gumalaw ang spaceship
spaceship at mukhang ito'y babagsak na, kaya naman nagpanik na ang mga nasa loob nito pati na rin ang mga hero sa labas ay kailangan ng mag-ingat. Sinimulan nilang tumakbo dahil malapit lang ito sa kanila at talagang babagsak na. Pagkatapos nitong bumagsak bigla naman dumating ang isang hero na si Metal Knight, agad tinanong ni Genos kung ano pa ang dahilan ng pagpunta nito sa lugar kung kailan tapos na ang laban. Naalala niya din ang sinabi ng isang hero na kailangan niyang mag-ingat dito. Tinanong din ni Genos kung nagpunta lang ba si Metal Knight para kumuha ng panibagong armas mula sa mga alien, sumagot itong oo at kailangan niya daw ang bagay na iyon. Bigla naman naalala ni Genos ang kanyang master at agad niya itong hinanap. Nang makalabas na si Saitama sa spaceship ay nakita ito ni Tornado at tinanong kung anong ginagawa niya sa loob dahil isa lamang siyang Class B na hero. Nakarating na din agad si Genos sa lugar. Sinabi ni Saitama na tapos na sila dito at kailangan na nilang umalis. Agad din tinanong ni Genos kung natalo niya daw ba ang kanilang boss. Sumagot si Saitama na oo at masyado daw malakas ang isang yun sa lahat ng kanyang nakalaban. Hindi nila pinansin si Tornado at ito'y nagalit. Sa kabuuan ng istorya ang City A ay lubos na nawasak sa araw na yun at ito'y mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Ang headquarters naman ng Hero Association ay muling inayos at mas pinatibay pa. Naglagay din sila ng mga daan palabas ng headquarters para mas madali nilang ma-deploy ang mga hero. Ang ilan kasi sa mga ito ay tumira na sa headquarters ng Hero Association. Bago matapos ang eksena may nagpakita na naman na isang halimaw sa City Z, biglang lumitaw si Genos para iligtas ang bata at sumunod si Saitama na sinuntok agad ang halimaw na tumapos sa buhay nito. Pagkatapos nun nadismaya siya dahil bumalik na naman sa isang suntok para tapusin ang kanyang kalaban. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento hanggang sa susunod ulit na anime. Maraming salamat.